Si Gray ay isang makapangyarihan at malupit na hari na nasakop ang buong mga bansa gamit ang marahas na paraan, ngunit nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay nang bigla siyang mamatay at muling nagising bilang si Arthur. Sa kanyang bagong buhay, naging isang nakamaskarang bayani si Arthur matapos ang mahabang pagsasanay, lahat ay ginawa niya para mabawi ang dati niyang kadakilaan. Gayunpaman, bahagya lamang sa dati niyang lakas ang nagagawa niyang mabawi. Kasama ang ibang mga adventurer, nakipagsosyo siya kay Jasmine at madalas tumanggap ng mga mapanganib na misyon kung saan may mga problemang nangyayari. Sa pagkakataong ito, may ibinahaging kakaibang quest si Jasmine na kailangan nilang asikasuhin. Matapos maghanap ng impormasyon, nalaman ni Arthur na nawalan na ng komunikasyon sa isang nayon malapit sa Beastglades. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ipinaalala ni Arthur kay Jasmine na ang kaligtasan ang dapat nilang prioridad. Kapag may nakita silang mababangis na halimaw, wala sa kanilang dalawa ang dapat magpakabayani at ilagay sa panganib ang kanilang buhay, at sa halip ay pipiliin nilang maging matalino at umatras kapag delikado na. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, pumunta naman sa gubat para magsanay si Sylvie, ang kakaibang kasama ni Arthur. Pagdating sa gilid ng nayon, napansin nila na maraming bakas ng paa ang pumapasok, pero iilan lamang ang palabas. Sa mas malapit na pagsusuri, wala namang palatandaan ng labanan o tao sa loob, at ayon kay Jasmine, dapat may bakas ng gulo kung inatake ito ng halimaw, pero tila maayos naman ang lahat. Bigla na lamang silang nakakita ng kislap na parang kristal sa loob ng nayon, at dahan-dahan silang lumapit at nakita ang malalaking tipak ng kristal na nakakalat kung saan nakukulong ang mga katawan ng mga taga-nayon habang tumatakas sila. Hindi sila mukhang patay, ngunit malinaw na sila ay nakulong, at may napansin na batang babae si Arthur na nanginginig sa takot sa di kalayuan. Ikinwento nito na pumunta siya sa gubat para kumuha ng halamang gamot, at nang bumalik siya ay ganito na ang lahat. Nagsimula itong umiyak dahil sa takot, pero mas malala pa ang susunod na mangyayari. Habang pinoproseso nila ang problema, biglang pumulupot ang pilak na tali sa paa ng bata at hinila ito papunta sa isang nakakatakot na halimaw. Sumigaw ang bata sa takot habang nakabitin ng patiwarik sa malaking gagamba, at nang subukang tumulong ni Arthur ay pinigilan siya ni Jasmine. Tinignan ng halimaw ang bata at ginamit ang nag-iisa nitong mata upang gawing kristal din ang bata, at sa halip na makipaglaban, tumakbo na lamang sina Arthur at Jasmine habang umatras din ang halimaw pabalik sa gubat. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang lalaking nakabalabal ang posibleng pagkakaisa ng mga tao at duwende, kasama na ang elves. Sinisira nito ang kanilang plano, kaya naman may gumugulo sa Beastglades upang pigilan ang mga bayani na makialam. Bumalik sa nayon, ipinaliwanag ni Jasmine na halos mamatay sila sa kamay ng isang arak, isa sa pinakamalalakas na halimaw na halos hindi matalo. 5 beses na itong nilabanan ni Jasmine at minsan lang siyang nanalo, at dati na rin itong nakalaban kasama ang mga magulang ni Arthur na sina Alice at Reynold, at doon lamang sila nagtagumpay. Mataas ang resistensya nito sa mahika, at ang kristal na ginagawa nito ay mababasag lamang kapag napatay na ang halimaw. Ipinapaalala ni Jasmine kay Arthur ang lahat ng kanyang itinuro at hinayaan itong magdesisyon. Dahil sa lakas ng kalaban, napagdesisyonan ni Arthur na bumalik muna sa guild at kumuha ng karagdagang tulong, ngunit hindi nagpatinag ang halimaw at nasundan sila. Sa isang iglap, gumamit ito ng kapangyarihan at tumalsik si Jasmine upang harangin ito para iligtas si Arthur, at walang nagawa si Arthur kundi panoorin na lamang na maging kristal si Jasmine. Bago ito tuluyang mawala ay sinabi nitong tumakbo na siya, ngunit ang pangyayaring ito ay nagpaalala kay Arthur ng lahat ng pinagdaanan niya. Matapos mawala ang kanyang mga magulang at kaibigan, hindi niya kayang tanggapin na mawala rin si Jasmine, at sa pagkakataong ito, sa halip na tumakbo ay nanatili siyang nakatayo at hinarap ang halimaw. Tinamaan siya ng matigas na paa nito, pero hindi siya natumba at napaatras lamang. Ang matinding laban na ito ang naglabas sa tunay na lakas ni Arthur, at naalala niyang muli kung paano lumaban bilang ang makapangyarihang hari noon. Nagpakawala ng mga pilak na tali ang halimaw, ngunit maliksi itong naiwasan ni Arthur. Bilang pinakamalakas na hari, isang hampas pa lamang ng kanyang espada ay sapat na para mapatay ang kalaban, pero ngayon ay tila walang saysay kahit daan-daang hampas pa ang gagawin niya laban sa halimaw. Parang walang silbi ang kanyang pagtatangkang tusukin ang matigas na baluti nito gamit ang kanyang sandata, kaya naman gumamit na siya ng mahika at binalot ng apoy ang kanyang mga espada. Gaya ng inaasahan, epektibo ang apoy sa simula, pero hindi ito tumalab ng husto dahil mataas ang resistensya ng halimaw sa mahika.
Gumawa na lang ng ibang plano si Arthur at gumamit ng malakas na mahika upang salakayin ang halimaw gamit ang iba't ibang elemento. Medyo napabagal nito ang kilos ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito sumusuko, at nang mapansin ni Arthur na nasira ang baluti nito ay sinamantala niya ang pagkakataon at isinaksak ang kanyang espada sa butas. Sa halip na labanan ang baluti, ginamit niya ang kanyang mahika papasok mismo sa katawan nito, at napaiyak at napakibot ang halimaw sa tindi ng sakit. Tinangka itong tumakas pero mas pinalakas pa ni Arthur ang kanyang atake hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang arak. Gayunpaman, nakukulong pa rin si Jasmine sa kristal, ibig sabihin lamang nito ay hindi pa natapos ang trabaho ni Arthur. Lalong naiinis si Arthur nang muling bumangon ang halimaw, at nagsalita siya sa kanyang dating boses, na tila nag-iba ang kulay ng paligid at muling kumilos gaya ng isang hari, kahit na mukhang payat at bata pa ang kanyang itsura. Dahil ayaw na nitong bigyan ng pagkakataon ang halimaw, ginamit na ni Arthur ang kanyang tunay na estilo ng pakikipaglaban. Isang hiwa lang ng kanyang espada ay nahati ang dambuhalang gagamba at tuluyan nang nagwakas ang buhay nito, ngunit ang paggamit sa ganitong lakas ay nakakapanghina ng sobra. Maya-maya ay lumipad palabas ng gubat si Sylvie at tumakbo ng mabilis upang yakapin si Arthur, dahil nag-alala ng husto ang maliit na nilalang nang marinig ang ingay ng labanan. Malaya na rin si Jasmine mula sa kristal, pero wala man lang pasasalamat sa itsura niya, dahil para kay Jasmine ay mas mainam pa sana kung iniwan na lang nila ang nayon. Sa halip ay nakipagsapalaran si Arthur at inilagay sa panganib ang kanyang sarili, pero kahit ganoon, hindi maitatanggi na kahangahangang napatumba niya ang isang napakalakas na halimaw. Sa kabila ng tagumpay, hindi masaya si Arthur, sa halip ay pakiramdam niya ay kulang pa rin siya. Gusto niya ng tunay na kapangyarihan, yung kayang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya, lalo na matapos ang lahat ng nangyari noon. Naiintindihan ni Jasmine ang punto niya, pero takot na takot siya sa sermon na darating, pumayag lang kasi si Alice na lumabas si Arthur dahil nangako si Jasmine na ilalayo niya ito sa gulo. Pero nilinaw ni Arthur na mahalaga siya sa kanya at hindi niya ito maaaring iwanan, kaya wala na ring nagawa si Jasmine kundi magpasalamat at tanggapin na niligtas siya nito. Dahil patay na ang halimaw, dapat ay malaking premyo at koleksyon ang mana core nito, ngunit paglingon nila, nakita nilang kinain na pala ito ni Sylvie at halos wala nang matira, kaya nasayang na lang ito. Sa pagkamatay ng halimaw, nakalaya na rin ang lahat ng taga-nayon at bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Pagkatapos ng misyon, pumunta sina Arthur at Jasmine sa isang tavern, doon ay sinalubong sila ni Lucas Wikes, ang isang mayabang na maharlika. Ayaw nitong maniwala na nakayanan ni Arthur na patayin mag-isa ang isang arak, at ayon kay Lucas, may basehan ang kanyang pagdududa dahil bihira lang lumabas ang mga arak mula sa kailaliman ng mga piitan. Desidido naman si Arthur na patunayan ang kanyang sinabi, at hiniling ni Lucas na makita ang mana core bilang ebidensya. Alam na ni Arthur na kinain na ito ni Sylvie, kaya lalo namang naniniwala si Lucas na imbento lang ang kwento niya dahil wala siyang may pakitang patunay. Dahil sa inis sa ugali ni Lucas, gumawa ng hindi inaasahan si Arthur, ipinatawag niya at ibinagsak mismo sa gitna ng tavern ang malaking ulo ng arak. Ngayon ay nanginginig sa takot si Lucas at ang lahat ng naroon, nakita pa nito ang nag-iisang lilang mata na kayang gawing kristal ang mga tao, na nagpatunay na talagang napatay ni Arthur ang halimaw. Nagtipon ang mga tao dahil sa unang pagkakataon nila itong nakita, at kahit masakit man aminin, kinailangan tanggapin ni Lucas ang katotohanan, pero naging mayabang pa rin ito na mas madali para sa kanya ang talunin iyon. Tiningnan lang siya ni Arthur nang walang emosyon at pinanood itong umalis na parang wala nang nangyari, at nang nagpa siya silang umuwi, masiglang sinalubong sila ng mga magulang at kapatid ni Arthur. Gustong malaman ni Ray ang tungkol sa kanilang adventure, at gaya ng inaasahan, magkaiba ang kanilang naging reaksyon nang malaman nila na nakatalo si Arthur ng isang arak. Habang labis na ipinagmamalaki siya ni Ray, hinawakan naman sa ulo si Alice dahil sa inis at pag-aalala. Kahit na naging matalino at matagumpay si Arthur, hindi ganito ang uri ng ligtas na pakikipagsapalaran na nasa isip ni Alice noong pinayagan niya itong lumabas. Inutusan ni Alice na lumuhod at humingi ng tawad sina Jasmine at Arthur dahil sa kanilang kapabayaan, at nangako si Arthur sa kanyang ina na hinding-hindi na siya gagawa ng bagay na delikado. Ganoon din si Jasmine, nangako siya kay Alice na ilalayo niya si Arthur sa gulo, pero sa kabila ng mga pangako, nakipaglaban pa rin silang dalawa sa isang arak ng walang sapat na tulong at paghahanda. Dahil sa sobrang inis at pag-aalala, napaluha si Alice, hindi niya kayang makita na inilalagay sa panganib ng mga mahal niya ang kanilang mga buhay.
Kailangang makialam ni Ray, at ipinaalala kay Arthur na dapat siyang makinig kay Jasmine kapag sinasabihan na itong tumakas kapag delikado na. Nang kumalma ang sitwasyon, sinabihan ni Ray si Alice na magpasalamat na lang at nakauwi ng ligtas ang kanilang anak matapos labanan ang ganoong kalakas na halimaw. Maya-maya, nag-ensayo o naglaro ng suntukan sina Arthur at Jasmine para magpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalaban, iniisip ni Arthur ang tunay na mahalaga sa kanya, at ang makita ang kanyang pamilya ay lalong nagtulak sa kanya na maging malakas para maprotektahan sila. Nang matapos ang ensayo, naisip ni Arthur kung ano kaya ang ginagawa ngayon ng kaibigan niyang si Tessa. Hindi niya alam na tumatakbo sila para mabuhay habang hinahabol ng dambuhalang bato at halos hindi na makaligtas. Mula pagkabata, karahasan at kalupitan ng mga tao lang ang naranasan ni Tessa, dahil sa mundong ito ay itinuturing na mababang uri lamang ang mga elf. Ninanakaw ang kanilang mga lupain at ibinebenta sila bilang mga alipin. Sa kasamaang palad, nahiwalay si Tessa sa kanyang pamilya noong bata pa siya, ngunit dahil sa kabutihan ni Arthur ay nakaligtas at nabuhay siya. Ngayon, ang prinsesa ng mga elf ay namumuhay bilang isang simpleng adventurer, ngunit walang umiiral sa kanya lalo na ang kanyang mga kasama. Nang sabihin ni Tessa na pupunta sila sa teritoryo ng mga tao para mangaso ng baboy ramo ay walang natuwa sa kanyang plano, at napasimangot si Veo dahil ayaw niyang nakikihalubilo sa mga tao. Samantala, nagwala naman si Faye at sinabing hindi nararapat para sa kanila ang ganitong gawain dahil nakakasira ito sa imahe ng kaharian ng Alinor. Bago pa ito makapagsalita, pinigilan na siya ni Veo at nagpa siya silang umalis. Mula nang pumasok sila sa tavern, masasamang tingin lang ang natatanggap nila, kaya hindi na nakapagtataka ng harangan ng isang lalaki si Tessa habang papaalis na sila. Madali lang niyang naitulak ang lalaki palayo, pero may ibang tao na bumato ng baso ng beer sa kanya na naiwasan din niya agad. Galit na galit ang mga tao at ayaw silang paalisin, kaya gumamit na ng water magic si Faye para itulak ang mga tao at makatakas sina Tessa at Veo. Habang tumatakbo, sinabi ni Faye na sayang lang ang oras sa pakikipag-away sa mga mapanghusgang tao, pero hindi si Tessa ang tipo ng tao na umuurong, at sang-ayon dito si Veo. Dahil malayo ang kanilang pupuntahan, sumakay na lang sila sa karwahe, at gaya ng inaasahan, hindi naging payapa ang biyahe dahil sobrang tensyonado na ang relasyon ng mga tao at elf. Maraming beses silang inatake, gustong-gustong hulihin sila ng mga tao dahil malaki ang halaga ng mga elf. Sa bawat pag-atake, hinarap ito ni Prinsesa Tessa gamit ang kanyang espada at mahika, dahil ipinadala siya ng kanyang lolo sa mahirap na misyong ito upang maging inspirasyon at halimbawa sa lahat ng lahi ng elf. Ngunit hindi alam ni Tessa na may mga lihim na organisasyong nagbabalak laban sa kanya, na parang organisado at sunod-sunod ang mga pag-atake. Dahil hindi naligtas ang karwahe, napagdesisyonan nilang maglakad na lang, pero kahit anong tulong ang inaalok nila, tinatanggihan at kinapopootan pa rin sila ng mga tao. Habang dinaranas ni Tessa ang diskriminasyon, nasa isang tavern naman si Arthur sa kanilang bayan. Iniisip niya kung paano nangyari na naging maimpluwensya si Lucas sa lipunan, gayong labis na kinaiinisan at hinuhuli niya ang mga elf. Ang pamilyang Wykes ay isa sa pinakamakapangyarihan sa kaharian ng Sepian kung saan karamihan ay tao, ngunit ang nakakagulat ay may dugong elf pala ang pamilyang ito. Pinagmamasdan ni Arthur habang lumalapit si Lucas kay Elijah, isang binata na may koneksyon sa kaharian ng mga dwarfs. Napansin ni Elijah ang itsurang may lahing elf si Lucas, at sinimulan ni Lucas na sabihin na ang layunin daw ng pamilyang Wykes ay makabuo ng mga makapangyarihang mage. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, sumingit na si Arthur at tinapos ang pangungusap, dahil kailangan nila ng lakas, tinatanggap at isinasama nila ang mga elf na may kakayahan sa mahika sa kanilang angkan, na isinasantabi ang gulo at pagkakaiba ng lahi. Hindi nagustuhan ni Lucas na sumingit si Arthur sa usapan, pero dahil sa pagiging mayabang, inamin niya ang kanyang plano. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maging pinakamalakas at walang kapantay na mage sa buong kontinente ng Daicodem. Inaasahan ni Lucas na may mas malakas na reaksyon si Arthur, pero simpleng bati na lang ito ng swerte sa kanya. Dumating si Jasmine at sinabi ni Arthur na magkaiba sila ng layunin, hindi na siya interesado na maging pinakamalakas. Pagkatapos nito, umalis na silang dalawa para sa susunod nilang misyon. Samantala sa probinsya, hirap na hirap si Tessa na makakuha ng impormasyon mula sa mga tao. Sinubukan niyang kausapin ang ilan, pero mga masasamang tingin at sigaw lang ang natanggap niya, at dahil sa walang kwentang pagtatangka ay nawawalan na siya ng pag-asa.
Habang nagrereklamo siya sa ugali ng mga tao, bigla siyang binato ng dalawang bata sa ulo. Hindi naman nila gustong makipag-away, gusto lang nilang sabihin kung nasaan ang baboy Ramo, dahil nakakaabala na kasi ang hayop sa lugar at gusto na itong paalisin ng mga bata. Ngunit hindi alam ni Tesha na may mga misteryosong grupo na nagbabantay sa kanya, na gusto nilang magkaroon ng gulo, kaya nakita nilang magandang target ang prinsesa ng mga elf. Kapag nangyari sa kanya ang masama sa teritoryo ng tao, siguradong guguho ang mundo ng politika, kaya naman pinalakas nila ang baboy Ramo at ginawa itong halimaw na walang makakapaslang. Pagdating ni Natesha ay agad silang sinugod, kaya naghanda sila at sabay-sabay na inatake ito ni Natesha at Faye, kasama si Veo gamit ang kani-kanilang kapangyarihan. Akala nila ay tapos na ang laban, pero laking gulat nila nang muling tumayo ang hayop na walang kahit anong galos. Muli itong sumugod at muntik nang matamaan si Faye, at mas lalo silang nahirapan nang matuklasan nilang walang epekto ang mahika dito. Dahil alam nila ang tindi ng panganib, tumakbo na sina Veo at Tesha para mabuhay, pero hindi tumigil si Tesha sa pagpapakawala ng spell kahit alam niya na wala naman itong silbi. Mula sa dilim, tuwang-tuwang pinapanood ng mga misteryosong tao ang nangyayari, at alam nila na bagaman magaling sa mahika ang mga elf, marupok naman ang kanilang mga katawan. Kapag namatay si Tesha dito ay siguradong magkakagulo ang lahat, kaya naman kailangan talagang hindi ito makaligtas. Naiipit sa bangin, binunggo ng baboy Ramo ang bato at lumipad ang malalaking tipak, at sa kasamaang palad ay tinamaan si Veo at bumagsak sa lupa. Wala siyang magawa habang papalapit ulit ang halimaw, pero buti na lang ay dumating si Faye sa tamang oras, at gumamit siya ng water magic upang gawing madulas ang lupa at makatakas si Veo. Dahil sa delikadong sitwasyon ay iginiit ni Veo at Faye na umatras na sila, pero hindi pa handang sumuko si Tesha, dahil may plano pa siya at kailangan niya ang tulong ng mga kaibigan. Wala na silang nagawa kundi sumunod sa kanyang ideya, at sinimulan ni Faye sa pang-aakit sa hayop para habulin siya, isang bagay na ayaw niya dahil ayaw niyang tumakbo. Habang hinahabol nito ang pagod na si Faye, sumabak naman si Veo at gumawa ng malaking butas sa lupa, at doon nahulog ang rumaragasang baboy Ramo. Sinamantala ito ni Tesha at ginamitan ng wind magic para ihulog ang malalaking bato sa loob, at akala nila ay payapa na ang lahat at patay na ang kalaban. Ngayon ay nauubos na ang mana nila, pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat, at sa sobrang gulat nila ay tumalon palabas ng hukay ang halimaw at papunta kina Veo at Faye. Gamit ang huling lakas, binuhat at inilipat sila ni Tesha sa ligtas na lugar gamit ang hangin, bagaman nagtatalo sila kung sayang lang ang ginawa niya, ngunit iyon lang ang pwede niyang gawin. Alam niyang ganon din ang gagawin ni Arthur, nalugmok sa isipin si Tesha at naalala ang tapang at katatagan ng kanyang kaibigan. Habang wala sa kanyang sarili dahil sa kakaisip kay Arthur, kinailangan pang iligtas siya ni Faye para hindi siya makain. Nang makaligtas, sinabi ni Veo na kailangan na nilang tumakbo dahil wala na silang mana at hindi na mapigilan ang halimaw. Pero naalala bigla ni Tesha ang itinuro sa kanya ni Arthur noon, kung paano gamitin at buhayin ang tunay na lakas na nasa loob mismo ng kanyang mana core. Nakapagpalabas si Arthur ng matinding liwanag mula sa kanyang mga palad, na nagsisilbing daluyan ng napakalakas na enerhiya upang patibayin ang kanyang katawan. Noong bata pa siya, namanghana si Tesha sa kakayahang iyon, at ngayon ay sinusubukan niya itong gayahin sa pamamagitan ng pag-focus sa kanyang inner mana core. Hindi nagtagal, kumintab ang kanyang mga braso sa gintong liwanag, at habang dumadaloy ang mana ay lumakas ang buong katawan niya. Buong bilis na sumugod ang baboy Ramo, pero hindi man lang kumurap o umatras si Tesha, hinarap niya ito ng diretsahan at pinatumba gamit ang kanyang mga kamao na pinalakas ng mahika. Sa pagbagsak ng halimaw, hindi makapaniwala sina Faye at Veo sa ipinakitang lakas ni Tesha. Samantala, labis na nadismaya ang mga misteryosong tao na nagplano ng lahat ng ito, dahil mas malakas pala ang prinsesa ng mga elf kaysa sa inaakala nila. Nang matapos ang gulo, ibinalita ni Tesha ang tagumpay sa isang tao, pero ni isang pasasalamat ay wala siyang natanggap. Kahit nakakadismaya, hindi na lang niya ito pinansin, at nakita niya ang dalawang bata na nagturo sa kanya kung nasaan ang hayop. Sila ang kauna-unahang nagpasalamat ng malugod sa kanila, at nang makita ni Tesha ang maaliwalas nilang bahay, muling sumagi sa isip niya si Arthur. Bumalik naman sa kaharian ng Eleanor, napanatag na ang loob ng lolo niyang si Varian nang malaman niyang napatay niya ang baboy Ramo. Alam niyang laging isinusugal ni Tesha ang buhay nito, pero naniniwala siyang makabubuti sa apo ang ganitong karanasan. Lalo siyang nagpapasalamat kay Arthur sa paggabay kay Tesha, at naniniwala siyang ang dalawang ito ang magbabago sa takbo ng mundo.
Dahil tapos na ang misyon, nagpahinga muna sila sa isang tavern at pinag-uusapan ang susunod na pupuntahan. Nais ni Natesha at Faye na bumalik sa Ceres, na ang bayan kung saan nakatira si Arthur, ngunit nang banggitin ang pangalan niya ay nawala ang kalmadong ugali ni Tesha. Hindi siya makapaniwala na kilala pala ni Faye at Veo si Arthur at ang buong pamilya nito, at pakiramdam niya ay malungkot siya na hindi sinabi sa kanyang nandoon lang pala si Arthur at pwede niya itong dalawin anumang oras. Dahil sa pananabik, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatayo sa tapat ng bahay ni na Arthur, at gusto niyang pumasok pero kinakabahan siya kung paano ba ang tamang pagpapakilala. Habang nag-iisip siya, bigla siyang ginulat ni na Alice at ang nakababatang kapatid ni Arthur. Dahil hindi nila siya kilala, natakot at tumakbo siya palayo habang iniisip kung nasaan kaya ang kaibigan niya. Sa malayong lugar naman, nagising si Arthur sa isang dalampasigan kasama ang wasak na bangka. Ang huling naalala niya ay ang pagsagwan nila ni Jasmine sa maalon na dagat, hanggang sa tamaan sila ng dambuhalang alon at tumaob ang kanilang maliit na sinasakyan. Agad siyang naghanap kay Jasmine at naalala kung paano bumitaw sa pagkakahawak ang dalaga sa kanyang kamay. Tumakbo siya sa kabilang dulo ng dalampasigan at umaasa na sana ay nandoon ito, pero sina Elijah at Lucas ang natagpuan niyang basang-basa at nanginginig. Nang makita sila ay ipinaliwanag ni Arthur ang nangyari, na papunta sana sila ni Arthur para hulihin ang isang mana beast para sa pamilyang Helstia. Samantala, nasa misyon naman si Elijah na imbestigahan ang mga nawawalang bangka nang sila ay tinamaan ng bagyo. Kahit pare-pareho lang silang nasa mahirap na sitwasyon, pinagtawanan at tinawag na nakakaawa ni Lucas sina Arthur at Elijah. Dahil sa inis at lungkot na kasama niya ang lalaki, sinuri ni Arthur ang mga piraso ng bangka, ngunit sa itsura nito ay halos imposibleng nakaligtas si Jasmine. Dagdag pa sa problema, wala talagang pakialam si Lucas sa bangka o sa kapalaran ni Jasmine dahil ang gusto lang niya ay makauwi. Kahit nakakainis ang ugali nito, pinigilan lang ni Arthur ang kanyang sarili. Dahil walang makitang bakas sa dalampasigan, tinawag ni Lucas si Sylvie na naglalaro lang pala ng bola sa isang bukid. Inutusan siya ni Arthur na hanapin si Jasmine sa paligid ng dagat, umaasang may mahahanap itong impormasyon. Samantala, nakaligtas naman si Jasmine ngunit napadpad sa ibang bahagi ng isla. Hindi niya makita si Arthur kaya tinawag niya ito ng malakas habang sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Bumalik naman ang alaala sa bayan ng Xyres, kung saan pinag-uusapan nina Jasmine at Ray ang tungkol sa mga adventurer. Madalas kasing tumatanggap sila ng simpleng trabaho, pero mga malalakas na halimaw pala ang haharapin nila. Dahil madalas itong mangyari, naniniwala si Ray na may mga taong sadyang gumagawa nito para sirain ang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at dwarfs, kasama na ang elf. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw ni na Alice at Ray na maging adventurer si Arthur, pero nagtitiwala sila kay Jasmine, at ipinagkatiwala nila sa kanya ang kaligtasan ng kanilang anak kahit anuman ang mangyari. Kahit hiwalay na ngayon kay Arthur, determinado si Jasmine na hindi mabigo ang tiwala ni Ray at Alice kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa isla. Sa di inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang mga gwardya ng pamilyang Sepien na hinahanap si Lucas. Inatasan silang hanapin ang binata, pero mukhang wala silang alam at sumisigaw na parang mga bata habang tinatawag ang amo nito. Wala namang magawa si Jasmine kundi tumingin sa kanila ng may inis. Samantala, may hawak na makapangyarihang dimensional ring si Lucas na ginagamit niya para kumuha ng mga gamit pang kampo. Sobrang halaga ng mga singsing na ito, at matagal na itong gusto ni Arthur, pero kahit ang pinakamurang klase ay nagkakahalaga na ng libu-libong ginto. Nang mailabas na ni Lucas ang mga gamit, doon na siya tumigil at hinayaan na lang sina Arthur at Elijah na gumawa ng lahat. Habang abala ang dalawa sa pagtatayo ng tent, nakaupo lang si Lucas buong maghapon, at nang nagugutom si Lucas ay humingi siya ng pagkain. Ngayon ay lumalabas na mga walang kwentang bagay lang pala ang kaya ng ring niya at hindi pagkain, ngunit dahil kaunti na lang ang baon nila, kumilos si Arthur at nanghuli ng isda at namimitas ng kabute. Hindi mapigilan ni Elijah ang paghanga sa husay at talino ni Arthur, at dahil handa na ang sangkap, oras na para magtrabaho naman si Lucas at mag-ihaw. Dahil sanay sa magarang buhay ay nandidiri siya sa ideya, pero naging tuso si Arthur at sinabihan siya na ang kanyang malakas na fire magic ang pinakamahalaga para maluto ng masarap ang isda. Naniwala naman ang tangang binata at sinubukan ang pagluluto sa unang pagkakataon, ngunit sa unang subok pa lang, nasunog na agad at naging uling ang isda. Ngayon ay sinubukan niyang bawasan ang apoy, pero naging hilaw naman ang resulta,
at matapos ang ilang pagtatangka ay nakuha rin ng mayabang na Maharlika ang tamang paraan. Habang abala si Lucas sa pagluluto, inihanda naman nina Arthur at Elijah ang mga kabute. Paglubog ng araw, nagtipon-tipon sila sa paligid ng apoy at kumain ng simpleng hapunan, at kahit nakakagulat man, nagustuhan pala ni Lucas ang pagkain kahit na malayo ito sa karaniwan niyang kinakain. Nang nagbiro si Arthur na sana ay mas magaling pa siya sa susunod, nagtampo si Lucas at nakipagtalo, at doon lang napansin ni Elijah na napaniwala at napatrabaho lang pala ni Arthur ang binata. Ang ganitong eksena ay nagpaalala kay Arthur ng kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran, at nakaramdam siya ng kaunting saya at kapayapaan. Dumating ang gabi at may mga kakaibang bagay na gumagalaw sa isla. Kinaumagahan, habang busy pa rin kumain si Lucas, ibinahagi ni Arthur ang kanyang nadiskubre. Habang naghahanap ng pagkain, nakita niya ang mga labi ng bangka na sinakyan nina Lucas at Elijah, at sa itsura nito ay halos imposible nang maayos pa ito para makauwi sila. Ngayon ay dalawa lang ang pagpipilian nila, maghintay ng saklolo o humanap ng ibang paraan para makatawid. Pero bago pa man sila magdesisyon, binanggit ni Lucas ang isang mahalagang bagay. Ang misyon pala niya ay hulihin ang isang dambuhalang halimaw sa dagat na may kakayahang kontrolin ang panahon, at ang A-rank na halimaw na ito ang dahilan kung bakit nabuo ang malakas na bagyo na naghiwalay kina Arthur at Jasmine. Habang nandoon pa ito ay napakahirap para sa mga adventurer na makatawid, at ayaw sanang humingi ng tulong ni Arthur dahil sa ugali ni Lucas, pero kailangan nila ang lakas nito. Ayon sa impormasyon, mahilig daw pumunta ang halimaw malapit sa dalampasigan kaya posible na nasa isla pa rin ito. Gustong-gustong sunugin ni Lucas ang halimaw, at nagboluntaryo rin sina Arthur at Elijah na tumulong. Habang nagsisimula ang mapanganib na misyon ng tatlo, patuloy pa ring naghahanap si Jasmine, at nang halos mawalan na siya ng pag-asa ay lumapit sa kanya si Sylvie. Kahit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng maliit na nilalang, ramdam niyang galing ito kay Arthur at buhay pa ang kanyang kaibigan, kaya naniwala siya sa pag-asang iyon at alam niyang magkikita rin sila. Sa kabilang banda, natagpuan ng tatlong adventurer ang isang madilim na kuweba na tila ang pugad ng halimaw. Dahil sabik na makipaglaban, hinayaan ni Arthur na si Lucas ang unang umatake, at gaya ng inaasahan, ipinakita ni Lucas ang kanyang kayabangan at gumamit ng matinding mahika. Gumawa siya ng malaking sibol ng apoy at ipinadala iyon ng direkta sa loob ng kuweba, at lumipad ang bola ng apoy at nagdulot ng pagguho at alikabok. Napilitan si Elijah na gumawa ng pader na bato para protektahan sila mula sa mga bato at sinabihan si Lucas na mag-ingat, pero hindi ito pinakinggan ng binata. Sigurado si Lucas na isang tama lang ay patay na ang halimaw, pero sobra siyang nagmalaki sa kanyang sarili, at biglang yumanig ng malakas ang buong pasukan ng kuweba. May dambuhalang bagay na lalabas kaya lumayo sina Arthur at nang magbalik sila ng tingin, isang higanteng isdang naging halimaw ang sumugod papunta sa labas. Sobrang laki ng halimaw sa dagat, at kahit si Lucas ay nakatulala at natakot, at nagpakawala ito ng malakas na atake pero agad itong naitaboy ni Arthur habang sumusugod siya. Dahil walang oras magplano, inutusan ni Arthur si Lucas na maghanda ulit ng apoy habang inaakit niya ang halimaw. Samantala, naging pananggalang naman si Elijah at sinasalo ang mga tama habang papalapit si Arthur. Handa na sana si Lucas at ginamit ang kanyang mahika, pero laking gulat nila nang wala man lang gasgas ang naiwan sa katawan nito. Ngayon ay natulala siya sa takot, at sa kabila nito ay nagawa pa ring masugatan ng malalim ni Arthur ang makapal na balat ng hayop. Sumabog ulit ang apoy mula kay Lucas, pero tila walang epekto ang lahat sa dambuhala. Nagsimulang mabigo ang plano ni Arthur nang mapansin niyang naghihilom agad ang mga sugat nito dahil sa regeneration ability. Dahil sa inis at pagkamangha sa kakaibang nilalang sa mundong ito, nagpasya siyang magbago ng estratehiya. Inutusan niya sina Elijah at Lucas na pumalit sa harap habang siya naman ang susuporta sa likod. Halos umiyak na si Lucas sa takot dahil ayaw niyang mapahamak, pero nang asarin siya ni Arthur, nagwala ito at walang tigil sa pagpapakawala ng apoy kahit alam naman nitong parang wala ring saysay. Habang nagiging magulo ang laban, muntik nang matamaan at mamatay si Elijah ng buntot ng halimaw, pero nasagip siya ni Arthur sa huling sandali. Pinaalalahanan niya ang mga kasama na manatiling mahinahon at muling sumugod, binutasan ulit ni Arthur ang laman nito at sinenyasan si Elijah. Agad na gumawa ng matatalim na bato si Elijah at itinapat mismo sa mga bukas na sugat, at dahil napuno ng bato ang mga hiwa ay hindi na ito gumagaling pa, at naging epektibo ang estratehiya ni na Arthur at Elijah habang walang tigil naman si Lucas sa pag-atake. Sa wakas ay bumagsak ang halimaw, at nagdiwang sina Arthur at Elijah sa tagumpay,
at dahil naiiba ay ipinaalala agad ni Lucas sa lahat ang malaking ambag niya. Kahit nakakainis si Lucas, may naramdamang koneksyon si Arthur dito at naalala niya ang kanyang nakaraan bilang hari. Binigyan niya ito ng papuri na ikinatuwa naman ng binata, pero biglang tumigil ang saya dahil buhay pa pala ang halimaw. Pagod na si Arthur sa pakikipaglaban sa mga sobrang lakas na halimaw, pero wala siyang pagpipilian, mabuti na lang at may dumating na tulong. Gamit ang galing niya bilang A-rank na adventurer, tumakbo si Jasmine sa ibabaw ng tubig. Nakakatakot ang kanyang bilis pero malugod silang tinulungan, at bago pa man makapag-isip ang mga lalaki, lumipad siya papunta at agad na pinugutan ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang mga espada. Hindi pinansin ni Jasmine ang gulat ni Lucas at Elijah at diretsong lumapit kay Arthur para tingnan kung ayos lang ito. Sa wakas ay magkasama na sila ulit, at sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, humingi ng tawad si Jasmine dahil nadamay pa siya. Pero sinabi ni Arthur na magkasosyo sila at kahit anong mangyari ay sabay nilang haharapin iyon, ngunit sa sandaling naging emosyonal ang mga oras na ito, bigla na namang sumigaw sina Lucas at Elijah. Nakita kasi nila si Sylvie na kinakain ang mana core ng halimaw, na dapat ay napakamahal at premyo nila. Samantala, habang magulo sa isla, nagkita-kita naman sina Tesha at Faye, kasama si Veo. Pinagtatawanan nila si Tesha dahil sa sobrang hiya at takot, kaya hindi ito nakapasok sa bahay ni Arthur. Dahil sa kanyang inis sa pang-aasar ng kanyang mga kaibigan ay umalis na lang siya, pero kahit ganun, sana ay bumalik pa rin siya sa bahay ni na Arthur. Ngunit sa kasamaang palad ay nasalubong niya si Ray, at bago pa man makapagsalita ang lalaki, natakot si Tesha at tumakbo ng mabilis na parang hangin na lang ang naiwan. Samantala, may isang grupo ng mga lalaking nakatalukbong na nakatingin sa isang mahiwagang mapa, at maingat silang naghahanap ng halimaw na sapat ang lakas para sa araw ng paghahatol. Maya-maya, nakita sina Arthur at Jasmine na paalis mula sa Adventurers Guild, at habang naglalakad, sinabi ni Arthur na labis siyang nagulat sa bilis ng pagdating ni Jasmine noong nilalabanan nila ang halimaw. Sinabi ni Jasmine na hindi iyon malaking bagay, dahil ang ginawa lang niya ay itinoon ang kanyang mana sa kanyang mga paa para mapabilis ang kanyang kilos. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang matangkad na lalaki na may kulay gintong buhok at binati siya. Hindi nakikilala ni Arthur ang lalaki, kaya ipinaliwanag ni Jasmine na ang pangalan nito ay Brauld at isa itong A-rank adventurer. Tila natutuwa si Brauld na kilala siya ni Jasmine, at sinabi niya na lumapit siya para humingi ng pabor dahil may nakita siyang impormasyon tungkol sa isang mahalagang kayamanan. Napansin ni Arthur sa kanilang pag-uusap na isang malakas na adventurer din si Brauld, katulad ni Jasmine, at naintindihan niya na dapat ay talagang napakahusay ng kakayahan ng sino mang nasa ganitong antas. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba at pangamba si Arthur nang makita niyang nakatayo si Brauld nang malapit kay Jasmine. Maya-maya, nasa training area na si Arthur at naghahandang magsanay kasama si Adam. Bago magsimula, naalala ni Arthur ang huli nilang laban at iniisip niya kung ano kaya ang magiging resulta ngayon. Nang magsimula ang laban, pinatunayan ni Adam na isa siyang matinding kalaban, at sa buong laban ay siya ang nangibabaw at ilang beses niyang napasuko si Arthur. Kahit ganun, napansin pa rin ni Adam na malaki na ang ipinagbago at galing ni Arthur, at kinilala niya ang kanyang pag-unlad. Pinasalamatan naman ito ni Arthur sa papuri, at pagkatapos ng sesyon, sinabi ng ibang adventurers kay Arthur ang kanyang susunod na schedule sa pagsasanay. Sasabak daw siya sa archery training, at kasunod nito ay ang pagsasanay sa earth at wind magic, at tinanggap agad ito ni Arthur nang walang pag-alinlangan at ipinakitang handa siyang magpatuloy sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Samantala, mukhang hindi mapakali at lutang si Ray, paulit-ulit niyang iniisip kung kumusta na kaya si Arthur habang nagsasanay ito. Napansin ito ni Jasmine at tinanong niya kung gusto ba nitong puntahan at silipin si Arthur, ngunit tinanggihan naman ito ni Ray at sinabing kalimutan na lang nila iyon. Sa halip ay tinanong niya kung ano ba talaga ang gustong pag-usapan ni Jasmine sa kanya, at tinanong ni Jasmine si Ray kung may alam ba ito tungkol kay Brauld. Ipinaliwanag ni Ray na nakilala si Brauld dahil sa katapangan sa pakikipaglaban sa frontlines, at madalas itong humaharap sa pinakamapanganib na sitwasyon sa mga misyon. Sa kabila nito, nagagawa pa rin niyang matapos ang mga quest ng hindi nasusugatan. Tinanong ulit ni Jasmine kung anong klaseng tao si Brauld, at sinabi ni Ray na sa totoo lang ay mahinahon at madaling pakisamahan ito, pero sobrang husay makipaglaban. Idinagdag pa niya na kahit siya ay mahihirapan kung maglaban silang dalawa, at sinabi ni Jasmine kay Ray na inalok siya ni Brauld na sumama sa isang quest. Nakita ni Ray na kakaiba ito,
lalo na't may sarili namang grupo o party si Brauld. Idinagdag pa ni Jasmine na hindi lang siya ang nilapitan, kundi marami pang ibang adventurers ang tinatanong nito. Dahil dito, inisip nila ang posibleng dahilan, naisip nila na baka naghahanap ito ng pamalit kung sakaling may nasugatan o kaya naman ay nagkahiwa-hiwalay na ang kanyang mga kasama. Pero pinayuhan sila ni Ray na huwag maniwala agad hanggat walang sapat na ebidensya, at dahil rito ay nagpasya si Jasmine na alamin pa ang totoo at imbestigahan ito. Nang paalis na sana si Jasmine, tinawag siya ulit ni Ray at sinabing sana ay bantayan at alagaan niya ng maigi si Arthur. Samantala, pagod na si Arthur at ang ibang adventurers matapos ang mahaba at mabigat na pagsasanay. Kahit ganun, lumapit si Ray at sinabi na gusto niyang makalaban si Arthur para magkabonding sila, pero pinigilan agad siya nina Alice at Elena, at sinabing sapat na ang ginawa ni Arthur sa araw na ito at hindi na dapat puwersahin pa ang kanyang sarili. Dahil dito ay medyo nadismaya si Ray, at pagkatapos noon, napansin ni Arthur na wala si Jasmine at tinanong kung nasaan ito. Sinabi ni Ray na may inaasikaso lang ito, pero sa ngayon ay siya muna ang sasama at makikipagbonding sa kanila. Sinabi ni Arthur na ayos lang iyon, at kahit pumayag siya, tahimik na nagmuni-muni si Arthur. Pakiramdam niya ay bago pa rin sa kanya ang ganitong samahan na parang isang pamilya. At habang nakatingin sa kanila ay iniisip niya kung kailan magiging natural sa kanya ang mga ganitong sandali. Bumalik naman sa Adventurers Guild, mainit ang ulo ni Lucas dahil wala siyang mahanap na magandang quest na mapagkakaabalahan. Ipinaliwanag ng kanyang mga gwardya na dahil sa mga naganap na insidente, maraming adventurers ang namatay, kaya naman naging mas maingat ang guild at mas tumatagal sa pagsusuri ng mga quest bago ito ibigay sa mga adventurers. Umaasa sana si Lucas na makakatapos pa ng ilang quest bago pumasok sa akademya, pero dahil sa sitwasyon, nagdududa na siya kung magagawa pa niya ito. Sa oras na iyon, lumapit si Sean at sinabi na palihim na nagre-recruit si Brauld ng mga miyembro, para salakayin ang isang hindi pa natutuklasan na mataas na antas na piitan, at ang misyon na ito ay itinatago sa guild. Sinabi ni Sean na dahil sa lakas ni Lucas ay siguradong makakasali ito agad, pero pagkarinig noon, agad na tumutol ang mga kasama ni Lucas, at binalaan nila ito na mukhang napakadelikado ng misyon at pinayuhan na huwag nang sumama. Hindi pinansin ni Lucas ang mga ito at sinabing tumahimik na lang sila, at malinaw na napagdesisyonan na niyang sumali. Habang naglalakad si Lucas para hanapin si Brauld at subukang makasali sa grupo, kitang-kita sa mukha ni Sean na may binabalak siya at parang inilalagay lang niya sa alanganin si Lucas. Samantala, lumabas si Arthur kasama si Alice para tumulong sa pagbili ng mga bagong damit para kay Elena. Kahit dapat ay masaya ang pamamasyal na ito, napansin ni Alice na nananatiling seryoso at hindi mapalagay si Arthur. Sinabihan niya itong mag-relax at subukang mag-enjoy, pero sa loob-loob ni Arthur, mas gugustuhin pa niyang makipaglaban sa halimaw kaysa mamili ng gamit. Samantala, nakaupo si Natesha at ang kanyang grupo sa isang tindahan at umiinom ng tsaa. Nagulat si Veo at Faye dahil ilang beses na silang pumunta sa bahay, pero hindi pa rin nagkikita si Natesha at Arthur, kaya naisip nila na baka talagang hindi itinadhana na magkita sila. Hindi sumang-ayon si Tesha at sinabing hindi iyon totoo dahil sobra-sobra na ang pangungulila niya kay Arthur, at tinanong naman ni Faye si Tesha kung mayroon silang bagong misyong ibinigay kay Baryan. Ipinaliwanag ni Tesha na kailangan muna nilang hintayin na matapos ang kasalukuyang investigasyon bago sila bigyan ng panibagong misyon. Sinabi ni Veo na ayos lang sa kanya iyon, dahil ayaw na niyang makalaban ulit ang delikadong halimaw ng walang babala. Sa parehong oras, naglalakad pa uwi si Arthur kasama sina Alice at Elena. Biglang nakita sila ni Veo sa malayo at natuwa si Tesha, pero nang lumingon na sana si Tesha, may dumaan na karwahe at natakpan ang kanyang paningin. Nang makaalis ito, wala na si Arthur kaya muling nakaligtaan ni Tesha na makita siya. Maya-maya, pumunta si Arthur sa isang tindahan ng mga mahiwagang gamit dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring. Doon ay nakasalubong niya sina Helen at Angela, at tiningnan niya ang mga paninda pero napakamahal ng mga ito para sa kanya sa ngayon, kaya napagdesisyonan niya na babalik na lang siya kapag may pera na siya. Hindi nagtagal, pumasok din sina Alice at Alina at pinagsabihan si Arthur dahil bigla na lang daw itong nawala at iniwan sila. Humingi naman ng tawad si Arthur at sumama na ulit sa kanila, at pagkatapos ng maghapon, umuwi si Arthur at agad na bumagsak sa kanyang kama dahil sa sobrang pagod. Kinausap niya si Sylvie at inireklamo kung gaano kahirap at nakakapagod para sa kanya ang mga ganitong araw kasama ang pamilya. Inamin niya na kahit mahalaga sa kanya sina Alice at Elena, hindi pa rin siya sanay sa ganitong pamumuhay.
Si Sylvie naman ay hindi na makapaghintay na sumabak muli sa pakikipagsapalaran, at tinanong niya si Arthur kung kailan ang susunod nilang misyon. Ipinaliwanag ni Arthur na pansamantalang humihinto ang mga adventurer dahil sa mga nangyari kamakailan, kaya baka matatagalan pa bago sila mabigyan ng misyon. Habang kausap si Sylvie, napagtanto ni Arthur na halos 2 taon na pala mula noong naging adventurer siya, at ang plano lang naman niya ay manatili sa ganitong trabaho hanggang sa makapasok siya sa Zyrus Academy. Dahil malapit na ang araw na iyon, naiisip niya na baka ang susunod na misyon ang magiging huling laban na sila ay magkakasama. Gusto niyang malaman kung ano ang iisipin ni Jasmine tungkol sa desisyong ito, kaya hinanap niya ito, pero pagdating niya ay nakita niyang binihisan ni Alice at Elena si Jasmine ng magandang damit. Nahiya si Jasmine nang makita siya ni Arthur, at sinabi lang ni Arthur na ang ganda niyang tignan, pero imbes na sumagot ay tumakbo agad palayo si Jasmine dahil hindi niya makayanan ang sandaling iyon. Gusto pa ring makausap ni Arthur si Jasmine, kaya nang makapagpalit ito ng damit ay hinanap niya ito at kinausap ng pribado, at tinanong niya kung ano ang plano nito tungkol sa imbitasyon ni Brauld. Sinabi ni Jasmine na inimbestigahan niya ang nangyari at nalaman niyang si Brauld lang ang nag-aayos ng misyon, at hindi kasali ang karaniwan niyang mga kasama, kaya sa tingin niya ay hindi magandang ideya na tanggapin ang alok. Napansin ni Jasmine na parang interesado si Arthur, at pinag-isipan ni Arthur ang lahat ng nangyari at naisip niya na kahit iwasan pa niya ang panganib ay wala ring magbabago. Sinabi niya kay Jasmine na kahit sanay siya sa simpleng misyon tulad ng pagkuha ng halamang gamot, ngunit kung ito man ang huling misyon nila ng magkasama, dapat ay isang bagay ito na makabuluhan at hindi malilimutan. Naintindihan ni Jasmine ang punto niya, pumayag din ito dahil sa tingin niya ay nakakabagot lang naman ang simpleng gawain, kaya napagdesisyonan niyang tanggapin ang misyon at sumama kay Arthur. Kinabukasan, naghanda na sina Arthur at Jasmine para umalis, at nagtitipon ang pamilya para magpaalam. Binigyan ni Ray si Arthur ng huling payo, at pinaalalahanan na ang pinakamahalaga sa anumang misyon ay ang makauwi ng ligtas. Sinabi niya kay Arthur na basta makabalik sila ng ligtas ni Jasmine, magkakaroon sila ng kapistahan kahit ano pa ang kalalabasan ng misyon. Pagkatapos noon, sinimulan na nina Arthur at Jasmine ang kanilang paglalakbay. Dumaan sila sa isang teleportation tunnel at nakarating sa isang malawak na kapatagan, at doon ay nagpaalam si Arthur kay Sylvie at sinabing magkikita na lang ulit sila kapag tapos na ang misyon. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na ang paglalakad nina Arthur at Jasmine, ngunit sa kabilang banda, tinatapos na ng lalaking nakatalukbong ang kanyang summoning ritual. Sobrang lakas ng nilalang na tinawag niya at halos hindi niya ito makontrol ng buo, at dahil dito ay naging kumpiyansa siya na walang laban sina Arthur at Jasmine kapag hinarap nila ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakita na nina Arthur at Jasmine ang iba pang manlalakbay sa labas ng piitan. Naroon na sina Lucas at Elijah, nagsimula ng magpakilala ang bawat isa, na pinangunahan nina Reginald Bastian at Crowmaster, na parehong A-rank adventurer. Nagpakilala rin si Oliver bilang isang A-rank adventurer, gayunman, batay sa batong nakakabit sa kanyang tungkod, napagtanto ni Arthur na si Oliver ay talagang isang emitter, tulad ni Alice. Alam niyang malaking tulong ang magkaroon ng ganitong kakayahan sa grupo. Sa huli, nagpakilala naman si Samantha, isa ring A-rank conjurer, at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makatrabaho silang lahat. Ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili bilang Note, isang A-rank augmenter, habang sinabi naman ni Jasmine na siya ay AA-rank augmenter. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Brauld, at labis siyang natuwa na may isa pang miyembrong AA-rank sa kanilang pangkat. Kahit medyo nahuli, inihayag niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng grupo at formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang bagong na-promote na AA-rank augmenter. Napansin ni Brauld na may daladalang bag sina Arthur at Jasmine, kaya inakala niyang wala silang mga dimension ring. Nagalok si Oliver na ilagay ang kanilang mga gamit sa kanyang sariling singsing, ngunit ipinaliwanag niyang puno na ito dahil sa mga gamit ni Samantha. Sumagot naman si Elijah at inalok ang kanyang singsing na mayroon pang natitirang espasyo. Ibinigay ni na Arthur at Jasmine ang kanilang mga gamit at nagpasalamat sa kanya, nang matapos ang lahat ng ito, inanunsyo ni Brauld na oras na para pumasok sa piitan. Habang nakatayo sila sa loob ng kuweba kasama ang mga taong nakilala lamang nila dahil sa imbitasyon ni Brauld, naalala ni Arthur ang mga impormasyong ibinahagi ng pinuno. Sinabi ni Brauld na sa pinakailalim na bahagi ng piitan ay mayroong napakalaking mahiwagang bato, isang likas na anyo na nagsisilbing mabisang bagay na nagpapalakas ng mana at pinagkukunan ng enerhiya. Inatasan siya ng isang tao na kunin ang bagay na ito, kaya binuo niya ang pangkat ng mga mahuhusay na manlalakbay.
Sina Lucas at Elijah ang unang sumali, at sila ang nagrekomenda nina Arthur at Jasmine. Pumayag si Arthur na sumama dahil sa kanila, at nais niyang tiyakin na walang masamang mangyayari sa kanila sa panahon ng ekspedisyon. Habang naglalakad, tinanong ni Kroll ang bawat isa kung ano ang dahilan ng kanilang pagsali sa misyong ito. Payak na sumagot si Lucas na naghahanap si Brold ng mga mahuhusay na A-rank, at alam niyang karapat-dapat siya sa gawain. Nagulat si Kroll sa kanyang simpleng sagot na parang hindi mahalaga sa kanya ang gantimpala, at nilinaw ni Lucas na hindi naman siya nagkukulang sa pera. Sumang-ayon si Samantha at sinabing hindi siya masyadong interesado sa bayad, kundi sa karangalan na matalo ang isang kilalang mapanganib na piitan. Inamin ni Reginald na maganda nga ang hindi paghangad sa pera, ngunit marami siyang anak na kailangang suportahan kaya hindi sapat ang anumang halaga. Sang-ayon si Kroll sa kanya at ibinahagi ang kanyang pangarap na magbukas ng panaderya na nangangailangan ng malaking puhunan. Sinabi ni Oliver na magkakaiba man sila ng layunin, iisa lamang ang kanilang pangkat kaya kailangan nilang magtulungan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating nila ang pangunahing pasukan ng piitan. Nagbigay si Brold ng liwanag gamit ang mahika, at maingat na nagpatuloy ang lahat, at napansin ni Arthur na sa ngayon ay tila karaniwan lamang ang lugar. Kinumpirma ni Brold na nasilip na niya ang paligid noon, na labis na ikinahinga ng maluwag ng grupo, isang patunay ng kanyang kahusayan bilang pinuno. Inakala ni Reginald na alam na ni Brold ang daan patungo sa pinakailalim, ngunit nilinaw nito na hindi siya nakalalim ng husto, ngunit alam lamang niyang tama ang direksyon ng kanilang tinatahak. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi magiging madali ang hamon. Ang mga nilalang sa piitan na ito ay sinasabing walang kamatayan, dahil kahit matalo ay muling babangon sila. Bukod pa rito, walang nakukuhang mana core dito, kaya walang pakinabang ang pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong libingan ng takot, at binigyang diin ni Brold na kailangan nilang lumaban ng matalino, at gamitin ng tama ang kanilang lakas at mana hanggat maaari. Sinabi ni Lucas na ang pagpatay sa kalaban gamit ang isang makapangyarihang sumpa ay ang pinakamabisang paraan, ngunit ipinaalala agad sa kanya ni Elijah ang pangyayari sa isla kung saan labis siyang gumamit ng mahika. Sumang-ayon si Arthur dahil tanda pa rin niya ang pangyayaring iyon, ngunit inis na sinabihan sila ni Lucas na tumahimik. Habang lumalalim sila sa piitan, napansin ni Reginald ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ipinaliwanag ni Brold na wala pang dapat na halimaw sa bahaging ito, kaya tinawag lamang ito ni Lucas na nakakabagot, ngunit pinayuhan siya ni Elijah na huwag maging kampante. Hindi pinansin ni Lucas ang babala dahil kumpiyansa siyang hindi lumilitaw ang malalakas na halimaw malapit sa pasukan. Sa isip ni Arthur, tila hindi natututo si Lucas mula sa mga nakaraang karanasan. Hindi nagtagal, lumitaw mula sa madilim ang hindi mabilang na pares ng kumikinang na mata, at nagbabala si Brold na napapaligiran sila ng mga Batrunner. Biglang lumundag ang isa sa mga ito patungo kay Samantha, ngunit mabilis siyang tinulak ni Jasmine at pinuksa ang lahat ng kalaban sa paligid sa isang iglap, at agad na kumilos ang buong pangkat at hinarap ang mga nilalang. Paulit-ulit na ipinaalala ni Brold na gamitin ng mabuti ang lakas at mana, ngunit sinabi ni Kroll na hindi ito madaling gawin kapag napapaligiran. Nang makitang walang patutunguhan ang mahabang labanan, kinuha ni Arthur ang pamumuno. Sinabi niya kay Lucas na siya ang umatake habang siya naman ang susuporta, at hindi na naghintay ng sagot, nilinis ni Arthur ang kalaban sa likuran nila. Ginamit ni Lucas ang kanyang tungkod upang magpakawala ng matinding apoy na nagdulot ng sabay-sabay na pagsabog ng mga Batrunner sa kisame. Bagaman kinilala ni Arthur ang bisa ng atake, sinabi pa rin niyang labis ito, kaya pinagalitan si Lucas ni Brold dahil hindi niya sinunod ang utos na magtipid ng mana. Iginigit ni Lucas na hindi ito mahalaga dahil natalo naman nila ang mga kalaban. Gayunman, nagsimulang gumalaw muli ang mga nilalang kaya inutusan silang magmadali bago tuluyang makabawi ang mga ito. Sa kanilang pagpapatuloy, narating nila ang isang matarik na bangin, at hiniling ni Brold kay Elijah na gumawa ng hagdan sa gilid ng bato. Nang matapos ito, si Brold ang unang bumaba at sinigurong ligtas ang daan bago inutusan ang iba na sumunod. Maingat na bumaba ang lahat maliban kay Samantha na tumigil dahil sa takot sa matataas na lugar. Nakita ito ni Oliver kaya inalok niya ang kanyang tulong upang makatawid ito ng ligtas. Pagkarating nila sa ilalim, sinabi ni Brold na mayroong daanan patungo sa pinakailalim na bahagi sa pasulong na direksyon. Napansin ni Samantha ang kawalan ng katiyakan sa kanyang tono, ngunit kabadong tiniyak ni Brold na naroon ang daan noong sinilip niya ito noon.
Hinikayat ni Kroll ang lahat na magpatuloy, at sinabing mas maaga nilang makuha ang kayamanan ay mas mabuti. Sumang-ayon ang iba at naglakad ng mas mabilis, at sa kanilang paglalakad, ipinagmalaki ni Lucas na ang kanyang makapangyarihang mahika ang nagligtas sa kanila noong nakaraang laban. Kinilala ni Arthur ang kanyang kontribusyon, at inamin naman ni Elijah na malaki ang naitulong nito. Gayunman, binalaan ni Jasmine si Arthur na huwag ubusin ang kanyang mana sa ganitong mapanganib na paraan. Sa pagpasok nila sa ibang bahagi ng piitan, hindi sinasadyang natapakan ni Samantha ang isang bato na naging sanhi ng paglabas ng isang bitag. Mabilis na kumilos si Arthur at tinulak siya palayo upang iligtas, at habang pareho silang nahuhulog, hindi sinasadyang naaktibo nila ang iba pang mga bitag. Agad na ginamit ni Arthur ang kanyang espada upang wasakin ang lahat ng batong sibat na nakatutok sa kanila. Labis na nag-alala ang lahat, lalo na't hindi nabanggit ni Brold ang pagkakaroon ng mga bitag. Agad na humingi ng paliwanag si Reginald, at laking gulat nila dahil si Brold ang kinakabahan sa lahat, dahil wala talaga siyang kaalam-alam tungkol dito at iba ang ipinagkaloob na impormasyon sa kanya. Noong nakausap niya ang kanyang misteryosong kliyente, nangako ang lalaki na magbabayad ng dagdag kung makakapagtipon siya ng mahuhusay na manlalakbay. Tinanong ni Brold ang tungkol sa tunay na kalagayan ng piitan, at malinaw na sinabihan na walang mga bitag at walang mapanganib na nilalang doon. Ayon sa lalaki, nakuha lamang ang pangalan dahil sa katangian ng mga naninirahan dito, na walang kamatayan at muling nabubuhay matapos matalo. Ibinigay din sa kanya ang isang mapa na nagpapakita ng daan patungo sa pinakailalim, at ngayong nahaharap sa maraming panganib, nalilito si Brold at hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Sa kabila ng takot, pinilit niyang kumalma at binalaan ang lahat na mag-ingat sa bawat hakbang. Nagpatuloy sila hanggang sa biglang tanungin ni Kroll kung nararamdaman din ba ng iba ang matinding init. Akala lang daw ito ni Reginald, ngunit kinumpirma ni Samantha na nararamdaman din niya ang kakaibang init. Inamin ni Brold na may kakaibang nangyayari, at nang tanungin siya ni Lucas kung bakit hindi ganito ang kalagayan noong una siyang pumunta, wala siyang maibigay na malinaw na sagot. Hinala ni Arthur na dulot ito ng matinding puwersa na nagmumula sa kaloob-looban pa ng piitan, ngunit sa akala nilang hindi na lalong lumala ang sitwasyon, biglang naglabasan ang maiinit na usok mula sa mga pader at nagsimulang gumalaw ang lupa. Naiinis na si Reginald sa kawalan ng kasagutan ni Brold at diretsahang tinanong kung sinilip ba talaga niya ang lugar o hindi, ngunit lalo siyang nagalit nang makitang nag-alinlangan ang pinuno. Bago pa may mangyari, biglang lumabas mula sa lupa ang isang dambuhalang bulate, kaya agad na kumilos si Kroll, ginamit ang kanyang panangga upang harangin at itulak ang halimaw. Mabilis na nagtago ang bulate sa ilalim ng lupa, kaya nagpatuloy sa pagtatanong si Reginald at hiniling ang buong katotohanan. Sa wakas ay hinamin ni Brold, ibinigay lamang sa kanya ng kliyente ang lahat ng detalye at ang mapa. Alam niya ang tungkol sa mga Batrunner, ngunit hindi sa mga bitag o sa higanteng bulate, na ang ibig sabihin ay nakaharap sila sa isang mana beast na hindi dapat naruroon sa piitan na ito. Ipinaliwanag ni Kroll na ang ganitong uri ng nilalang ay hindi bigla ang lumilitaw sa mga kilala at naitalang piitan, kaya may maling nangyayari sa buong misyon na ito. Sa isip ni Arthur, posibleng matagal na palang narito ang nilalang at niloko lamang si Brold ng kanyang kliyente, bagaman hindi niya alam ang dahilan nito, at puno ng pangamba ang lahat. Habang nag-iisip sila ng susunod na gagawin, palihim na nilapitan ni Oliver si Samantha at inaya itong sumama sa kanya. Nang mag-alinlangan siya, sinabi ni Oliver na halatang nagsisinungaling si Brold at kung susunod pa sila sa kanya, mamamatay lamang silang lahat. Iminungkahi niyang kunin na lamang nila ang kayamanan habang abala ang iba sa pakikipaglaban sa halimaw, ngunit ayaw naman ni Samantha na iwan ang kasama, subalit hindi na naghintay si Oliver at hinila na siya palayo. Naramdaman ni Arthur na may kakaiba, kaya agad niya silang tinawag na huminto, ngunit tumanggi si Oliver at sinabing hindi siya mamamatay kasama nila. Bago pa sila makalayo ay nagbigay ng utos si Arthur kay Lucas at mabilis na hinawi si Samantha palayo kay Oliver. Nang ligtas na siya sa gitna ng grupo ay lumikha si Lucas ng isang matibay na panangga gamit ang kanyang mahika. Inutusan ni Arthur si Oliver na pumasok sa loob ng proteksyon, ngunit tinawanan lamang ito ng tangang lalaki at muli niyang sinabing hindi siya mamamatay kasama nila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang bumulwak ang kumukulong laba mula sa pader. Buong lakas na gumamit ng mahika si Samantha upang iligtas siya, ngunit nang mawala ang usok, tanging ang mga buto na lamang ni Oliver ang natitira. Hindi nagsayang ng oras si Arthur at kinuha ang mahiwagang bato mula sa tungkod nito, at ibinigay kay Samantha.
Sinabi niyang palitan nito ang batong nasa sarili niyang tungkod dahil mas malakas ang kapangyarihan nito, at ipinag-utos niya sa lahat na umalis agad bago pa magkaroon ng panibagong pagsabog. Habang tumatakbo, muling lumitaw ang dambuhalang bulate, handa na sanang harapin ito ni Kroll tulad ng una, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na umurong ang halimaw. Inutusan ni Brold sina Samantha at Elijah na umatake, at gamit ang bagong bato, nagpakawala si Samantha ng mahika at namangha sa tindi ng kapangyarihan ng kanyang sandata. Sinundan ito ni Elijah na sinubukang pigilan ang bulate, ngunit hindi naging epektibo ang kanyang atake, at napagtanto ni Brold na kulang sila sa lakas ng pagsalakay. Inutusan niya si Jasmine na tulungan siyang atakihin ang bulate habang ibinagsak naman ni Reginald ang kanyang maso sa ulo ng kalaban. Inatasan naman sina Arthur at Lucas na hanapin ang kahinaan nito habang abala ang lahat, bagaman natatakot si Lucas sa laki ng halimaw, sinunod pa rin niya ang utos. Habang ginagambala ni Brold at Jasmine ang bulate, sinuri ni Arthur ang sitwasyon at napagtanto na walang epekto ang karaniwang apoy, kailangan nila ng init na mas matindi pa rito. Nang tuluyang magtuon ng pansin ang bulate kina Brold at Jasmine, sinamantala ni Reginald ang pagkakataon at ibinagsak ang kanyang sandata sa ulo nito. Agad na gumanti ang bulate, tinamaan si Reginald at hinagis siya ng malakas patungo sa pader. Habang saglit na nagliyab ang katawan ng halimaw, mabilis na kumilos si Arthur at sumugod habang hawak ang kanyang mga espada. Samantala, nanatiling nakatulala si Lucas at iniisip kung talagang natatakot na ba siya ng lubusan. Bago pa siya makabawi, biglang lumundag ang dambuhalang bulate papunta sa kanya, kaya agad na kumilos si Arthur at inilipat siya sa ligtas na lugar, habang si Jasmine naman ay direktang umatake sa ulo ng halimaw. Dahil sa lakas ng suntok, napilitan ang bulate na magtago muli sa ilalim ng lupa, at agad na inutusan ni Brold si Lucas na umatake bago tuluyang mawala ang kalaban. Gayunpaman, dahil sa matinding takot ay hindi pa rin makagalaw si Lucas kaya nakatakas ang nilalang. Sa kabila nito, sinabi ni Brold na ligtas sila pansamantala at kailangan nilang magpatuloy habang may pagkakataon pa. Biglang yumanig muli ang lupa, at napagtanto ni Arthur na hindi hanggang patayin sila ang layunin ng halimaw, kundi upang makakuha lamang ito ng oras hanggang sa susunod na pagsabog. Dahil alam na niya ito, mabilis niyang sinabihan si Lucas na gumawa ng panibagong proteksyon gamit ang mahika. Ngunit nanatili lamang si Lucas sa lupa, nakatulala at walang kakayahang kumilos. Dahil wala ng panahon, tumakbo si Arthur sa tabi nito at ginamit ang kanyang espadang nagliliyab upang iligtas siya mula sa init at mga bumabagsak na bato. Ang iba naman ay humanap ng sarili nilang pagsisilungan, at nang sa wakas ay tumigil ang pagyanig, nakahinga ng maluwag si Arthur nang makitang ligtas si Lucas. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat ay naiinis pa ito at matigas na sinabing hindi naman niya hiniling ang tulong. Nakabawi na rin si Samantha bagaman na panghinaan ng loob, ngunit nang tumingin siya kay Brold, gulat na gulat siyang makitang nawala ang braso nito. Agad na lumapit sina Kroll at Reginald upang tulungan siya dahil kailangan nilang umalis sa mapanganib na lugar na iyon. Nang makarating sa mas ligtas na bahagi, ginamit ni Arthur ang init ng kanyang espada upang isara ang sugat at pigilan ang pagdurugo. Matapos ang masakit na proseso, binalutan naman ni Samantha ang sugat ng benda. Pagkatapos ay inalok ni Kroll si Arthur ng pagkain, isang espesyal na tinapay na lagi niyang dala sa kanyang mga paglalakbay. Nagpasalamat si Arthur at sinubukan ito, at sinabing napakasarap nito. Ipinaliwanag ni Kroll na galing ito sa recipe ng kanyang kasintahan, kaya naisip ni Arthur na ang panaderyang nais nitong itatag ay para sa kanilang dalawa. Kinumpirma ito ni Kroll, at hiniling ni Arthur na sabihin sa kanyang kasintahan na napakaganda ng kanyang niluto. Naputol ang kanilang tahimik na usapan nang marinig nila ang pagtatalo ni Lucas sa iba. Halatang galit ito sa nangyari at sinabing sumama lang siya dahil akala niya ay may karanasang pinuno at may AA rank augmenter si Brold. Ngunit ngayon ay nawalan ito ng braso at patay na ang kanilang emitter na si Oliver. Matalas na sumagot si Brold at ipinapaalala na si Lucas naman ang natigilan noong kailangan nila ng tulong. Ipinahayag niyang wala itong nagawa at muntik nang mamatay kung hindi siya sinagip ni Arthur, lalo lamang nagalit si Lucas, ngunit pinigilan siya ni Reginald at sinabing tumahimik. Patuloy si Brold sa pagsasabing kung nagawa lamang ni Lucas ang kanyang tungkulin at nakakapagbigay ng proteksyon, baka hindi siya nawalan ng braso. Sumigaw pabalik si Lucas at sinabing huwag siyang sisihin sa lahat ng ito, at agad na pumagitna si Arthur at sinabing tama na ang pagtatalo, at sinabi niyang walang mapapala sila sa paghahanap ng mali sa isa't isa.
Hinarap niya si Brold at hiniling na magdesisyon, kung itutuloy pa ba nila ang paghahanap sa mahiwagang bato o babalik na sila. Binigyang diin din ni Arthur na wala nang dapat itago, dahil ang pagkakaroon ng lihim ay mapanganib sa loob ng piitan. Dahil wala na siyang magagawa, inamin ni Brold na nagsisinungaling siya tungkol sa pagsisiyasat na ginawa niya. Ang totoo ay ang impormasyon na galing lang sa kliyente ang alam niya at hindi pa siya nakapunta rito noon, kaya nagulat ang lahat, bagaman hinala na ito ni Arthur mula pa sa simula. Inamin ni Brold na mahal ang ibinayad niya sa pagdadala sa kanila sa panganib, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Ito marahil ang huling piitan na kanyang pupuntahan, kaya gusto niyang tapusin ang misyon. Sinabi ni Jasmine na dapat na silang umalis, at sumang-ayon si Samantha dahil masyadong malala ang kalagayan ni Brold. Ngunit sinabi ni Brold na kahit nawalan ng braso, nananatili siyang AA rank augmenter at hindi magiging pabigat. Inamin ni Reginald na mahirap din ang bumalik, bagaman umaasa siyang totoo ang kwento tungkol sa mahiwagang bato. Tiniyak ni Brold na totoo ito at nakiusap na ituloy ang paglalakbay, at napagtanto ni Arthur na delikado ang anumang piliin nila, kaya nagpasya siyang magpatuloy. Pagkatapos ay sinabi ni Brold na dahil magpapatuloy pa rin sila, nararapat na si Arthur ang mamuno sa grupo. Ipinaliwanag niya na sa gitna ng kaguluhan, si Arthur ang nanatiling mahinahon at kumilos ng tama, na isang katangian ng likas na pinuno. Tinanggap ni Arthur ang responsibilidad at nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa harap ng isang napakalaking pinto. Sinabi ni Brold na ayon sa impormasyon, ang daan patungo sa pinakailalim ay nasa kabila nito, at nang buksan nila ang pinto, nakita nila ang isang malawak at bukirin na lupa. Nang makalipas ang ilang oras, nakita ng lahat na ang pinakamababang bahagi ng piitan ay puno ng magagandang kristal, at nakararamdam sila ng ginhawa dahil sa mainit na klima sa lugar na ito. Mayroon ding mga bulaklak na hindi pa nakikita ng sino man sa kanila, ngunit sa kabila ng kagandahan ng lahat ng bagay, nararamdaman ni Arthur na may hindi maganda sa buong sitwasyon. Bukod pa rito, ang buong lugar ay natatakpan ng kakaibang ambon, at hindi tugma ang temperatura sa karaniwang nararamdaman. Pagkatapos maglakad ng ilang oras, huminto si Arthur at sinabi sa mga kasama niya na tila naramdaman niya na nakadaan na sila sa lugar na ito, dahil nakikita na naman nila ang parehong mga bulaklak. Ipinapaalala ni Crayon na dumating sila gamit ang parehong pasukan na ginamit nila kanina, ngunit nagtanong si Samantha kung bakit may isa pang pasukan kung ganoon, na ikinagulo sa isipan ng lahat. Tiningnan ni Brold ang mapa at malinaw na ipinaliwanag na iisa lamang ang pasukan. Si Elijah ay lubos na nalilito, dahil hindi niya makita ang isa pang pasukan na binabanggit nila, ngunit sinabi ni Lucas na nasa harap lamang nila ito. Idinagdag din ni Arthur na hindi rin niya ito nakikita, at nag-iwan ito ng tanong sa isip ng lahat tungkol sa tunay na nangyayari. Pagkatapos suriin ang buong sitwasyon, napagtanto ni Arthur na ang ambon ay nagpapakita ng magkakaibang panaginip o ilusyon sa bawat isa, na parang minamanipula ang kanilang isipan. Dahil dito, agad siyang nagpaalala sa lahat na huwag malinlang sa mga nakikita nila. Biglang napansin ni Jasmine na nanghihina na ang kanyang pandama, at nagsimulang maligaw ang isipan ni Elijah, ngunit mabilis itong napabalik sa katotohanan ni Arthur at sinabihan ang lahat na kailangan na nilang umalis agad. Gayunpaman ay agad na tumanggi si Lucas, at inakusahan na isang bakla si Arthur, sinabi niya na makakauwi sila kapag nahanap na nila ang batong mahika. Tinanong ni Arthur kung walang pakialam si Lucas na baka makulong sila dito habang buhay, ngunit sinabi ni Lucas na madali lang silang makakalabas basta't susunod lang sila sa kanya. Sinubukan siyang kausapin ni Elijah at ipinaalala ang nangyari kay Brold, ngunit sinabi ni Reginald na nais din niyang magpatuloy sa paglalakbay. Natuwa si Lucas nang may sumang-ayon sa kanya, kaya sinabihan niya si Elijah na isipin ang tanyag na makukuha nila kapag natapos na ang misyong ito. Sumang-ayon din si Samantha sa kanya, dahil ayaw niyang sumuko matapos ang napakalaking paglalakbay, at kailangan din niya ng pera. Sinabi ni Reginald na malaya silang makakauwi kung nais nila, at iminungkahi naman ni Crayon na dapat ay si Brold ang mamumuno. Nakiusap si Jasmine kay Arthur na manatili sila, dahil pakiramdam niya ay kailangan nilang tapusin ang kanilang gawain. Lalong nalilito si Elijah, dahil hindi niya maunawaan na nagbago ang pag-iisip ng lahat, at napagpasyahan ni Arthur na ang kanilang mga nais ay minamanipula upang magbago ang kanilang mga desisyon. Dahil tila sila lang ni Elijah ang may malinaw na pag-iisip, tinanong siya ni Elijah kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Arthur na kailangan nilang pilitin ang iba na sumama sa kanila, ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang, biglang nawala sa katinoan si Creo at nakita niya ang kanyang kasintahan sa malayo.
Nagsimula siyang maglakad patungo rito, tinatawag ang pangalan nito at sinabing alam niyang hindi ito namatay. Napansin ito ni Arthur at agad siyang tinawag upang pigilan siya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Creo at tumakbo agad patungo sa taong pinakamahalaga sa kanya. Bago pa man sila makahabol, sinabi ni Creo sa kanyang kasintahan na pupunta siya upang kunin ito, at pagkatapos ay tuluyan na siyang naglaho sa loob ng ambon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arthur na ang ambon ay lumilikha ng mga ilusyon base sa mga nais ng bawat isa, kaya magkakaiba ang karanasan ng bawat tao. Nawalan din ng katinoan si Lucas, at habang nasa gitna ng ambon, nakita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Sinabi ng kanyang kapatid na ang angkan ng pamilyang Wykes ay may marangal na kasaysayan sa pamumuno ng kahariang Sapon upang magwagi laban sa mga tao ng Elenwar. Dahil dito, sila ay itinuturing na mga marangal na pinuno, na may kakayahang magtagumpay sa kabila ng anumang pagsubok, at patunay ito na kabilang si Lucas sa kanilang angkan. Sinabi ng kanyang kapatid na naniniwala siyang magiging pinakadakilang manggagamot ng mahika sa kanilang pamilya balang araw. Naging masaya si Lucas nang marinig ito, at sinabi pa ng kanyang kapatid na magaling na siya hanggang sa kasalukuyan, kaya't wala nang sino man ang magtatawanan sa kanya dahil sa pagiging anak ng isang alipin sa ngayon. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Lucas, at sa halip ay puno ito ng galit at hinanakit. Bago pa lumala ang mga negatibong damdaming ito, tumawag si Elijah at napabalik si Lucas sa katotohanan, tinanong kung maayos ba siya. Napagtanto ni Lucas na hindi pala nandoon ang kanyang kapatid, bagaman mukhang labis pa rin ang kanyang pagkabigo. Samantala, nakaranas din ng ilusyon si Jasmine, kung saan nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Binati siya nito ng maligayang kaarawan at sinabihan ang lahat na uupo siya sa tabi niya sa araw na ito. Sinabi ng kanyang ama na ang kanyang mga kakayahan ay karapat-dapat na kilalanin at bigyang pansin, dahil siya ay isang tunay na manggagamot ng mahika na karapat-dapat na magmana ng ari-arian ng pamilyang Flamesworth. Lalo pa siyang nahulog sa ilusyon, kaya't mabilis siyang ginising ni Arthur, alam niyang may nakikita siyang hindi totoo. Hinawakan niya ang mga kamay nito upang matulungan siyang manatiling matatag, at humingi ng paumanhin si Jasmine, sinabing labis lamang ang kanyang nararamdamang pagkagulat. Tinanong niya kung may nakita rin ba siyang kakaiba, ngunit sinabi ni Arthur na wala pa siyang nakikitang anumang ilusyon, marahil dahil ang pinakamalaking nais niya ay mapangalagaan ang lahat ng kasama niya. Sa sandaling iyon, narinig nila si Brold na sumisigaw sa mga nilalang sa piitan na wala naman talaga doon. Malinaw na nahuhulog siya sa ilusyon, at tuloy-tuloy ang paghampas ng kanyang espada, sinasabing siya ay isang manggagamot ng mahika na may ranggong A, kaya walang sino man ang makakatalo sa kanya. Habang sinusubukan ni Arthur na gisingin si Brold, nahulog din sa ilusyon si Samantha, kung saan sa wakas ay nakita niya ang batong mahika na kanyang hinahanap. Nang malapit na siyang kumuha nito, tinawag siya ni Arthur at agad na naglaho ang kanyang nakikita. Mukhang naguguluhan at hindi makapaniwala si Samantha, na nagtatanong kung nasaan na ang batong mahika, kaya ipinaliwanag ni Arthur na wala naman talagang naroon. Nang maunawaan na niya ang panganib sa kanilang sitwasyon, sinabi niyang nais na niyang umuwi. Nakikita ni Arthur ang kanyang takot, kaya pinalakas niya ang loob nito at sinabing kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang lahat mula sa ambon. Naging matapang si Samantha at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng mahika, na lumikha ng malaking bilog na tubig na nagpapanatili sa kanila na malayo sa ambon. Naging mahinahon na ang lahat, at tinanong ni Arthur si Jasmine kung mayroon siyang kapangyarihang matanggal ang ambon ng tuluyan. Sinabi ni Jasmine na hindi niya ito tuluyang maalis, ngunit maaari siyang gumawa ng daan na malinaw sa loob nito. Agad niyang inihanda ang kanyang kapangyarihan, kaya't sinabi ni Arthur kay Samantha na ibaba ang kanyang proteksyon, at sa gayon ay nalinisan ni Jasmine ang malawak na daan sa pamamagitan ng kanyang mahika. Dahil dito, napansin nila ang napakaraming makakapal na ugat na gumagapang sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Napagtanto ni Arthur na ang pagpapakita ng mga ilusyon sa pamamagitan ng ambon ay paraan upang mahikayat sila papunta sa lugar na ito, upang hindi nila makita ang mga nakatagong ugat sa ilalim hanggang sa maging huli na ang lahat. Kahit na gumamit ng mahika si Jasmine, mabilis na bumalik ang ambon, at lalong humihina ang katinoan ni Brold. Nagsasalita siya sa sarili, sinasabing siya ay isang adventurer na may ranggong A, kaya hindi siya matatalo ng anumang malalaking halaman. Nang hindi na naghihintay pa, tumakbo siya ng diretso patungo sa mga ugat at sinimulang hiwain ang mga ito gamit ang kanyang espada habang tumatawa ng malakas. Sinubukan siyang pigilan ni Elijah,
at nagpaalala na hindi siya dapat kumilos ng walang plano, at napagtanto ni Arthur na tuluyan nang nawala sa katotohanan si Brold dahil sa epekto ng ambon, kaya sinabi niya kay Lucas na maghanda na para tumulong. Alam na agad ni Lucas ang dapat niyang gawin, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpadala ng apoy patungo sa mga ugat, sa pag-asang masusunog ang mga ito hanggang sa maging abo. Gayunpaman, nalaman niyang walang epekto ang kanyang ginawa, dahil patuloy pa ring gumagalaw ang mga ugat na parang walang nangyari. Inatasan ni Arthur si Elijah at Reginald na bantayan ang kanilang likuran, at sinabi sa kanila na sila ni Jasmine ang gagawa ng daan sa unahan. Sumunod agad si Jasmine ng walang pag-alinlangan, at naalis niya ang lahat ng ugat sa kanilang daanan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa kasamaang palad, mabilis na tumutubo muli ang mga ugat pagkatapos maputol, kaya nilagyan ni Arthur ng apoy ang kanyang mga espada upang maging mas epektibo ang kanyang mga atake. Ibinaba niya ang kanyang mga espada ng malalim sa lupa at sinunog ang lahat sa paligid, at sa wakas ay nagtagumpay siyang wasakin ang mga ugat upang maging abo ang mga ito. Habang patuloy na ginagawa ni Arthur ang mga ito, si Jasmine naman ang nakatuon sa pagputol sa mga natitirang ugat. Mukhang labis na naiinis at naiinggit si Lucas, dahil mas magaling makahawak ng sitwasyon si Arthur kaysa sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Arthur at sinabi sa lahat na labanan nila ang lahat ng hadlang at makakalabas sila sa lugar na ito. Nangako siyang aalagaan ang kaligtasan ng lahat, dahil sa kanyang kaloob-looban, ayaw na niyang mawalan pa ng sino man sa kanila. Bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang, nagapos si Brold ng mga ugat. Mabilis na kumilos si Arthur at ginamit ang kanyang mga espada upang palayain siya, ngunit nang bumagsak si Brold ng walang buhay na sigla sa lupa, lalong natakot si Samantha. Napagtanto ni Arthur na halos naubos na ang kanilang lakas at kakayahan. Sinubukan muli ni Lucas na gumamit ng kanyang mahika na nagpapalabas ng apoy, ngunit kahit na epektibo sana ang pagkalat ng apoy, mayroong labis na kahalumigmigan sa lugar na ito kaya hindi tuluyang nasusunog ang mga ugat. Dahil alam na ang ganitong uri ng halaman ay may malalalim na ugat at maraming tubig ang nakatago sa ilalim ng lupa, hiniling ni Arthur kay Samantha na gamitin ang kanyang mahika upang alisin ang kahalumigmigan mula sa mga halaman. Sa sandaling ginawa niya ito, tuluyan nang naghiwalay ang mga ugat at tumigil na ito sa pagtubo muli. Gayunpaman, labis na naubos ang lakas ng katawan ni Samantha matapos ang paggamit ng kapangyarihang iyon, kaya mabilis siyang sinalo ni Arthur bago pa man siya bumagsak at nagpasalamat sa kanya. Dahil malinaw na ang daan, sinabi ni Arthur sa lahat na kailangan nilang hanapin si Creo at umalis sa lugar na ito ng mabilis hanggat maaari. Sumang-ayon si Reginald, dahil malamang ay buhay pa si Creo at hindi nila ito maaaring iwanan sa ganitong panganib. Gaya ng nakagawian, nagreklamo si Lucas at nagtanong kung bakit laging nagkakamali ang mga pangyayari. Akala niya ay lahat sila ay may karanasan sa pakikipaglaban at adventurer, ngunit ngayon ay inamin na niyang hindi na sana siya pumasok sa piitan sa unang pagkakataon. Si Lucas lamang ang nagbibintang sa iba at hindi sa kanyang sarili, na sinasabing ang pagkakamali ng iba ang dahilan kung bakit siya napilitang dumaan sa mga paghihirap na ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Arthur, at sa parehong oras, nagtanong si Jasmine kung sino si Clara. Ipinaliwanag ni Reginald na si Clara ay ang kasintahan ni Creo, ngunit namatay ito sa loob ng isang piitan, at pumunta si Creo sa lugar na ito upang tuparin ang mga pangarap na pinag-usapan nila ng magkasama. Sinabi niyang nais niyang tulungan si Creo na maabot ang layuning iyon kung maaari, at iyon ang dahilan kung bakit siya sumama kay Brold. Bago pa sila makapagsimula sa paghahanap, biglang lumapot ang ambon, at ang mga ugat na akala nila na nawasak na ay muling kumilos at gumapang pabalik sa kanilang dating pwesto. Nagreklamo si Lucas at nagtanong kung wala na talagang pag-asa, ngunit sinabi ni Arthur na kailangan nila ng mas matinding apoy upang matanggal ang kahalumigmigan sa mga ugat at mapabagal ang paglaki nito. Tiniyak niya na mailigtas pa rin nila si Creo, kaya kailangan nilang lumaban ng buong lakas. Nang hindi na nagsayang ng oras, gumamit si Lucas ng mas matinding apoy, at ginamit din ni Arthur ang kanyang mga espada na puno ng apoy upang maputol ang pinakamaraming ugat na humarang sa kanila. Gayunpaman, nang tuluyan ng lumipas ang makapal na ambon, nakita ng lahat ang isang napakalaking nilalang na may kapangyarihang mahika na may ranggong S, na hindi dapat naruroon sa lugar na ito. Mabilis na naging mapanganib at nakakatakot ang sitwasyon sa paningin ng lahat nang makita ang bihira at makapangyarihang nilalang na ito, at inamin ni Jasmine na nababasa lamang niya ang tungkol sa ganitong uri ng nilalang sa mga aklat. Nagpaalala siya sa lahat na ito ang tagapangalagang espiritu ng Elderwood, at mabilis na napagtanto ni Arthur na ang ambon at mga ugat ay nagmumula sa nilalang na ito.
Mas malala pa ang sitwasyon nang makita nila na nakakulong si Creo sa loob ng nilalang, na nababalot ng buo sa mga ugat. Tinatawag niya si Clara sa kanyang kalituhan, at nakikiusap na huwag siyang iwan. Sa ilang sandali, nais isipin ni Lucas na ito ay isa lang namang ilusyon, ngunit tiniyak siya ni Arthur na ang lahat ng ito ay totoo. Wala pa ring katinoan si Brold, kaya ngumiti lamang ito at sinabing walang nilalang na makakatalo sa kanya. Tumakbo siya ng diretso patungo sa tagapangalaga ng espiritu ng walang plano, at pinuputol ang bawat ugat na kanyang madadaanan. Ngunit ang mas malalaking baging ay tumama sa kanya mula sa magkabilang gilid, at hinampas siya ng malakas patungo sa lupa. Agad na tumakbo si Reginald upang iligtas siya, at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng makapal na baluti sa katawan ni Brold. Sinubukan siyang pigilan ni Arthur, na sinasabing hindi nila kayang labanan ang ganitong makapangyarihang nilalang, ngunit hindi siya pinakinggan ni Reginald at direktang tinamaan ang mga ugat gamit ang kanyang maso. Dahil sa lakas ng epekto ng mahika ni Reginald, napatalisod at natumba si Arthur, at nagpanik si Jasmine habang tumatakbo upang tulungan siya. Nang makita ang lubhang mapanganib na sitwasyon, walang magawa si Lucas kundi magpanik din, na sinasabing hindi ito dapat mangyari. Gayunpaman ay wala pa ring malay si Brold, kaya nang makita ni Arthur na handa nang atakihin siya ng mga ugat, hiniling niya kay Elijah na protektahan ito gamit ang kanyang mahika. Agad na lumikha si Elijah ng matibay na pader na gawa sa lupa upang harangan ang mga ugat, at pinalibutan ang katawan ni Brold upang maging ligtas ito. Bago pa makagawa ng anumang hakbang si Arthur, biglang hinawakan ni Jasmine ang kanyang braso at sinabing tumakbo na sila palabas kasama niya. Laking gulat ni Arthur sa sinabi nito, kaya ipinaliwanag ni Jasmine na hindi niya kayang iligtas ang lahat ng tao. Ipinapaalala ni Arthur na nangako siyang ilalabas silang lahat ng buhay, ngunit sinabi ni Jasmine na nangako rin siya sa pamilya ni Arthur, at tandang-tanda pa niya ang sinabi niyang protektahan niya si Arthur sa pagkakataong ito. Nakita ni Arthur ang mga luha sa kanyang mga mata at naintindihan na mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Sinubukan niyang magpaliwanag at hikayatin ito, at ipinangako na makakalabas sila sa lugar na ito, ngunit idinagdag na dapat silang lahat ay sabay-sabay na aalis. Nang hindi na naghintay ng sagot, kinuha niya ang kanyang mga espadang may apoy at tumakbo ng direkta patungo sa mga ugat upang iligtas si Samantha. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Elijah na sumunod sila, dahil babalik na sila patungo sa pasukan. Sinunod ni Elijah ang kanyang mga utos at ginamit ang kanyang mahika upang bumuo ng panangga na nakapalibot kay Brold, na malapit nang masira ng mga ugat. Nang matatag na ang panangga, inalis niya ito at mabilis na inilabas ni Jasmine si Brold sa panganib. Kahit na napakabilis ng kanyang kilos, napansin agad ni Arthur na tila ang nilalang na may kapangyarihang mahika ay target silang dalawa ni Jasmine, sa kadahilan ng hindi pa niya nauunawaan. Narinig ni Reginald ang mga sigaw ni Creo habang lalo pa itong nakukulong ng mga ugat, at lalo pa nitong pinalakas ang kanyang kagustuhang iligtas ito. Alam ni Arthur na kung hindi nila mapupuksa ang pangunahing katawan ng nilalang na Elderwood, walang saysay ang lahat ng kanilang ginawa. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas ng mahika ni Samantha upang mapigilan ang malakas na agos ng tubig na dumadaloy sa katawan ng nilalang. Dahil dito, kailangan nila ng uri ng mahika na mas matindi at mas mainit pa kaysa sa karaniwang apoy. Ngayon ay sumugod si Arthur patungo sa nilalang gamit ang kanyang mga espada, at gumamit siya ng makapangyarihang mahika ng kidlat upang wasakin ang buong katawan nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan nang nawasak ang tagapangalaga ng espiritu, at nagpaalala si Arthur sa lahat na kailangan na nilang umalis sa lugar habang may pagkakataon pa. Labis na nagulat si Elijah sa nangyari, ngunit nang mapansin niyang muling kumikilos ang mga ugat, hindi na siya nakakilos sa tamang oras. Isang ugat ang tumama ng malakas kay Arthur sa kanyang tagiliran, at napagtanto agad ni Arthur na hindi ito tuluyang nasusunog o mawawasak, dahil agad itong gumagaling at muling nabubuo ang tagapangalaga ng espiritu. Bago pa makapag-atake muli si Reginald ay nahuli na siya ng mga ugat, at malapit na ring mahuli si Samantha, ngunit mabilis na kumilos si Arthur at tinulak siya palayo sa panganib. Pagkatapos nito, inutusan ni Arthur si Lucas na sunugin ang mga baging, ngunit nanatiling nanginginig sa takot si Lucas at sinabing walang ganitong pangyayari ang dapat mangyari. Mahigpit na inulit ni Arthur ang kanyang utos upang pasiglahin siya, ngunit muling tumama ang isang ugat kay Lucas sa kanyang tagiliran, ngunit kahit na anong mangyari ay hindi ito kumilos. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan ni Arthur, Jasmine at Elijah na putulin ang mga ugat sa kanilang sarili.
Hiniling ni Arthur kay Lucas na kahit na paano ay protektahan muna si Samantha, ngunit tumayo si Lucas ng dahan-dahan na may malamig at walang emosyon na mukha, at sinabing siya ang dapat na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Nagtungo siya ng diretso kay Arthur, at agad na nakilala ni Arthur ang tingin sa kanyang mga mata, nakita na niya ito sa mga taong nawalan ng daan at naging sakim sa kanilang mga hangarin. Sa halip na atakihin ang kalaban, itinuro ni Lucas ang kanyang kapangyarihan ng direkta kay Arthur. Sinabi niya na ang tanging layunin lamang ni Arthur ay ang mabuhay at maging pinakamakapangyarihang mandirigma, dahil iyon ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng marangal at kilalang angkan ng mga Wikes. Sinabi ni Lucas na alam niyang nais ni Arthur na protektahan silang lahat, ngunit idineklara niyang kailangang isakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili upang maabot niya ang kanyang mga layunin. Nakita ni Arthur ang pagbabago sa kanyang pagkatao, at kahit na napansin din ito ni Jasmine, bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang, naglabas si Lucas ng malakas na pagsabog ng mahika na tumamal ng direkta kay Arthur. Malinaw na nagpasya na si Lucas sa kanyang huling desisyon, natumba si Arthur at bumagsak ng malakas sa isang malaking bato. Labis na nagpanik si Jasmine at sinubukan siyang lapitan, ngunit inatake rin siya ni Lucas, at naglabas din siya ng mga atake sa lahat ng nasa paligid. Mabilis na kumilos si Elijah at ginamit ang kanyang mahika upang harangan ang atake, ngunit naglabas muli ng pagsabog si Lucas at sa pagkakataong ito ay tinamaan niya ito. Tinanong ni Lucas si Elijah kung sa tingin niya ay isasakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa mga karaniwang tao, at ipinaliwanag na mas mahalaga ang kanyang sariling buhay kaysa sa kanila. Sinabi ni Elijah na akala niya ay magkakaibigan sila, ngunit tumawa si Lucas at sinabing lahat sila ay kanyang tapat na mga tagapaglingkod. Idinagdag pa niya na kung mamamatay sila para sa kanya, mananatili silang bahagi ng kasaysayan at maaalala magpakailanman. Bago pa makasagot ang sinuman, ginawa ni Lucas na gumuho ang kuweba, at ang malalaking kristal ay bumagsak patungo kay Elijah. Habang sinusubukang iwasan ang mga bumabagsak na bato at kristal, nahuli si Elijah ng mga ugat ng tagapangalaga ng espiritu, kaya sumigaw siya na ayaw niyang mamatay sa ganitong paraan. Sa sandaling malapit nang madurog ang kanyang katawan ng mga ugat, biglang pinutol ito ni Brold gamit ang kanyang espada, at ipinaalala sa nilalang na siya ang dapat na kalaban nito. Nagawa ni Brold na maputol ang tagapangalaga ng espiritu, ngunit agad itong gumaling at itinusok ang mga ugat sa katawan ni Brold. Pinanood ang lahat ng may pagkabigla si Elijah, at hindi pa rin makagalaw ng maayos si Arthur matapos tumama sa kanya ang buong lakas ng pagsabog. Ang lakas ng epekto ay sapat upang masira ang kanyang takip sa mukha, na nagpapakita sa kanila ng lubhang mapanganib na sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Tumakas na si Lucas, kaya alam ni Arthur na wala ng ibang paraan, nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihang ginugol ng matandang pinuno ng kahariang Eleanor na si Virion sa loob ng ilang dekada upang pag-aralan at mapagkadalubhasaan. Nagsimula niyang ilabas ang kapangyarihang iyon sa kanyang mga kamay, at sa lalong madaling panahon ay kumalat ang enerhiyang iyon sa kanyang buong katawan, na sumisira sa lahat ng nasa kanyang paligid. Kahit na napansin ni Sylvie na may nangyayaring pambihira sa kanya, hindi alam ni Arthur kung sapat ba ang kapangyarihang ito upang mailigtas silang lahat, ngunit nangako siyang aalagaan ang kaligtasan ng lahat, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Itinoon niya ang buong lakas ng kapangyarihang iyon sa isang kamay, at nagsimulang mabuo ang mga kristal sa kanyang paligid habang bumabalot ang kulay ube na kidlat sa kanyang katawan. Nang maging kristal ang buong lugar, tumakbo siya ng direkta patungo sa tagapangalaga ng espiritu at ginamit ang kakayahang tinatawag na Absolute Zero. Isang malakas na hampas ang ibinigay niya sa ulo ng nilalang, at sa isang iglap, ang buong katawan ng tagapangalaga ng espiritu ay naging kristal din. Pagkatapos gamitin ang kapangyarihang ito, nawalan ng malay si Arthur. Nagsimulang mag-isip si Elijah at nagtaka kung sino talaga si Arthur, ngunit wala siyang sapat na oras upang pag-isipan ito ng mabuti, dahil nagsimulang gumuho ang buong lugar sa kanilang paligid. Agad niyang napagtanto na ang nilalang na Elderwood ang nagpapanatili ng katatagan at integridad ng buong silid na ito. Samantala, sa lungsod ng Xyres, ang singsing na pag-aari ni Alice ay nagsimulang kumintab ng matingkad na pula, na nagbabala sa kanya na may malubhang nangyari kay Arthur. Ang misteryosong tao na nagplano sa lahat ng kaguluhan na ito ay pinanood lamang ang lahat ng pangyayari mula sa malayo. Nang makita niya ang paggamit ni Arthur ng napakalakas na kapangyarihan, inamin niyang mahirap paniwalaan na si Arthur ay isa lamang adventurer na may ranggong A. Maya-maya, sa kabila ng lahat ay nagawa ni Lucas na makalabas ng kuweba ng mag-isa. Nang makita niya si Shion at ang mga bantay nito,
ibinalita niya sa kanila na nalipol na ang kanyang buong pangkat. Samantala, labis ang pag-aalala ni Alice para kay Arthur, at alam niyang tiyak na may masamang nangyari rito. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Reynold, at ipinaalala na kasama nito si Jasmine, kaya sigurado siyang ligtas si Arthur. Gayunpaman, hindi maalis ni Alice ang kanyang tingin sa kanyang kumikinang na singsing, at sinabi niyang may masamang pakiramdam siya tungkol dito. Upang guminhawa ang kanyang kalooban, sinabi ni Reynold na maghahain siya ng ulat sa samahan kung sakaling mangyari iyon, kaya hindi na siya kailangang mag-alala pa. Nang magkamalay si Arthur, ang una niyang nakita ay si Elijah, na labis na ginhawa ang naramdaman nang makitang ligtas siya. Bagamat nakaligtas si Arthur, halos hindi siya makagalaw, kaya nakiusap siya kay Elijah na gamitin ang isa sa mga hiyas na nakakabit sa kanyang guwantes. Hindi naman nagatubili si Elijah, kumuha siya ng maliit na hiyas, dinikdik ito gamit ang kanyang mga daliri, at pinakawalan ang nakagagamot na mahika papunta kay Arthur. Mabilis siyang nakabawi dahil dito, at saka lang naalala ni Arthur ang mga huling pangyayari, at kung paano tumakas ng mag-isa si Lucas habang gumuho ang lahat sa paligid nila. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman niya, mas inuna pa ni Arthur ang pag-aalala kay Jasmine, at tinanong kung ayos lang ba ito. Sinabi naman ni Elijah na nasa tabi lang nito ang dalaga, ngunit siya ang sumalo ng buong lakas ng mahika ni Lucas, dahil wala kasi itong sapat na lakas na mahika upang protektahan ang kanyang sarili. Ginawa naman ni Elijah ang lahat ng makakaya gamit ang kanyang mga gamot at kagamitan, ngunit tiyak na may panloob din itong mga sugat, kaya hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakagising. Hindi nagdalawang isip si Arthur at inutusan din siyang gamitan ng hiyas si Jasmine, at agad namang guminhawa ang katawan ng dalaga, at sinabi ni Elijah na matatag na at regular na ang kanyang paghinga. Nakahinga ng maluwag si Arthur at sinabing mabuti na lang at ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang mga nakagagamot na hiyas na ito. Nang masiguro ng maayos na si Arthur, ibinaling ni Elijah ang usapan. Sinabi niyang medyo nagulat siya nang malaman na kaedad lang din niya ang nakamaskarang mandirigma na kasama nilang sinuri noon. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Arthur ang kanyang mukha at napagtanto na wala na pala ang kanyang maskara, kaya nahayag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Agad na humingi ng paumanhin si Elijah at ipinaliwanag na hindi niya ito nahanap, kaya hindi niya maiwasang makita ang mukha nito. Hindi na lang iyon pinansin pa ni Arthur, at tinanong kung nakita ba nito ang kanyang espada, ang itim na pamalo na laging daladala niya. Mabuti na lang at sinabi ni Elijah na nakita niya ito, at dala niya ito dahil inisip niyang mas maigi kung siya na muna ang mag-iingat nito. Nagpasalamat naman si Arthur sa pagligtas nito sa kanila ni Jasmine, dahil pwede naman sana itong tumakas kung gugustuhin nito, kaya talagang nagpapasalamat siya. Nahiyang nagpaliwanag si Elijah, kung iniwan niya lang sana silang mamatay, para na rin siyang naging katulad ni Lucas. Natawa si Arthur at nilinaw na hindi naman ganoon iyon, pero sinabi ni Elijah na hindi niya hahayaan na makalayo lang ng ganoon si Lucas, dahil talagang sinubukan nitong patayin silang dalawa ni Jasmine. Tinanong pa siya ni Elijah kung bakit hindi siya tumakas noong lumitaw ang tagapagbantay na espiritu ng matandang gubat, lalo pat mukhang gusto ni Jasmine na tumakas na lang siya. Pabiro lang na isinagot ni Arthur na hindi iniiwan ng isang hari ang kanyang mga nasasakupan, at pareho silang natawa rito, pero sa huli ay naging tapat si Arthur at inamin na nangako siyang protektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagulat si Elijah sa ganoong uri ng pangako, at napaisip kung anong klaseng magulo at kakaibang buhay ang pinagdadaanan nito. Natawa lang si Arthur at mabilis na pinalitan ang usapan, at tinanong niya kung gaano na ba katagal siyang nawalan ng malay. Nag-iisip saglit si Elijah at sinabing halos isang araw na siguro ang lumipas, at sinabi ni Arthur na hindi sila makakaalis hanggat hindi pa gumagaling si Jasmine, kaya may oras pa silang magkwentuhan. Nagpasya siyang sabihin ang totoo at ipinakilala ang kanyang tunay na pangalan, pwedeng tawagin na lang siyang Art. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang pansin sa lugar na kinaroroonan nila, at sinabing malinaw na hindi ito likha ng kalikasan. Inamin naman ni Elijah na siya ang gumawa ng silungan na ito na gawa sa bakal gamit ang kanyang mahika noong gumuho na ang kuweba. Pero itinuro ni Arthur na kahit gamit pa ang espesyal na mahika, imposibleng makabuo ng bakal mula sa wala, kaya ibig sabihin nito ay isa siyang elf. Alam naman ni Elijah na hindi na niya ito maitatago pa ng matagal, kaya naging tapat na rin siya, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung isa ba siyang elf o hindi. Ikinwento niyang lumaki siya sa Darv, pero si Elder Radius ang nag-alaga sa kanya, at ayaw na ayaw magkwento tungkol sa kanyang mga magulang.
Ang natatandaan lang niya noong bata pa siya ay mga alaalang piraso ng isang napakalungkot na pangyayari, pero maliban doon, payapa at normal naman ang naging buhay niya. Ngunit nang marating niya ang antas na malalim na kahel, bigla siyang dinapuan ng kakaibang enerhiya at nawalan ng malay. Nang magising siya, napapaligiran siya ng matitibay at maitim na haligi ng bakal. Noon din sinabi ni Elder Radius na kailangan na niyang umalis sa Darv, at iminungkahi na lakbayin na lang niya ang natitirang bahagi ng Decathlon. Hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit, dahil napakabilis kasi ng mga pangyayari, at minsan ay nararamdaman niyang muli ang parehong kakaibang pakiramdam. Sigurado siyang may kinalaman ito sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga magulang, pero hanggang doon lang ang alam niya. Napagtanto ni Arthur na hindi madali ang pinagdaanan ni Elijah, pero bago pa man makapagpatuloy ang alinman sa kanila, biglang gumalaw si Jasmine at bumubulong sa kanyang pagtulog tungkol sa isang isda. Medyo nagulat silang dalawa rito, pero nakatulong ito upang guminhawa ang kanilang kalooban. Humingi ng paumanhin si Elijah dahil naging malungkot ang usapan dahil sa kanyang kwento, at sinabi naman ni Arthur na huwag itong mag-alala, at doon na tinanong ni Elijah ang tungkol naman sa kanya. Ibinahagi na niya ang nakaraan niya, kaya makatarungan lang na magkwento rin naman si Arthur. Sabik na tinanong ni Elijah kung anong uri ng mahika ang ginamit niya noong talunin niya ang nilalang ng matandang gubat, dahil noong mga sandaling iyon ay pumuti ang buhok niya, napuno ng kumikinang na mga marka ang kanyang katawan, at naging matingkad na lila pa ang kulay ng kanyang mga mata. Nagpa siya si Arthur na sabihin ang buong katotohanan, inamin niyang siya ay isang napakalakas, may kakayahang gamitin ang 4 na pangunahing elemento, pati na rin ang 2 pang yelo at kidlat. Sa sobrang gulat ni Elijah, napatalon pa siya at aksidenteng nauntog ang ulo niya sa matigas na bakal. Inamin niyang akala niya ay kakaiba na siya, pero tila mas kakaiba at mas pambihira pa pala si Arthur. Kahit kahanga-hanga at kamangha-mangha iyon, nilinaw ni Elijah na hindi naman iyon ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga markang iyon at nagbago ang kulay ng mga mata niya. Ipinaliwanag naman ni Arthur na isa rin siyang tagapamahala ng mga hayop. Ang nakita lang daw ni Elijah ay ang pagpapakawala niya ng kanyang kalooban at lakas na galing sa ugnayan niya sa mga nilalang. Lalo lang nalilito si Elijah, hindi niya alam kung ano iyon, at napaisip kung ilang taon na ba talaga ito. Sinabi ni Arthur na 11 taong gulang na siya, at noong nakaraang 2 buwan lang siya nagkaroon ng kaarawan. Mas lalong nagulat si Elijah dahil mas matanda pala siya ng kaunti, dahil kakatapos lang kasi niyang mag-12 taong gulang. Pero sa huli, inamin niyang mukhang hindi naman gaanong kalamangan ang pagiging mas matanda sa ganitong sitwasyon. Napakunot noo at kakaibang umarte si Arthur habang pinipigilan ang sarili na tumawa, na lalo lang ikinatawa ni Elijah, at sinabing talagang si Arthur ang mas kakaiba sa kanilang dalawa. Tumawa rin si Arthur kasama niya, ngunit ang matinding sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang sitwasyon. Kaya't nagpa siyang gamitin ang kanyang huling hiyas upang ganap na mapagaling si Jasmine, at dahil dito, sa wakas ay nagising na ito. Kahit nakahinga na ng maluwag si Arthur, hindi man lang siya pinagbitawan ng salita ni Jasmine, agad itong yumakap sa kanya habang lumuluha at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Mabilis siyang niyakap pabalik ni Arthur upang matuwa ito at sinabing ayos lang ang lahat, ngunit agad namang sinabi ni Jasmine na hindi ito tama, dahil hindi niya ito naprotektahan, at hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ipinaalala naman ni Arthur na siya ang nagpumilit na sumama, kaya't siya dapat ang humingi ng tawad. Habang magkayakap, napaisip si Arthur kung ganito ba talaga kaliit si Jasmine, ngunit bago pa man siya makapag-isip ng iba, isang maling galaw ang naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Agad na humiwalay si Jasmine at humingi ulit ng paumanhin, dahil tuluyan na niyang nakalimutan ang mga sugat nito. Hindi na lang ito pinansin ni Arthur, at sinabing mas mahalagang makahanap sila ng paraan upang makalabas dito. Ginamit ni Elijah ang kanyang mahika upang palabasin sila, at doon nila nakita na ang buong paligid ay puno na ng mga kristal. Napagtanto ni Arthur kung may nakaligtas pa ba sa iba, kaya't sinabi sa kanya ni Elijah na wala na sina Reginald bago pa man niya ibinagsak ang Elderwood. Tungkol naman kay Samantha, nagawa niyang itago ito sa isang ligtas na lugar bago gumuho ang yungib, ngunit napakasama ng kalagayan nito kaya hindi siya sigurado kung ligtas pa ito. Dahil bumalik na ang lakas ng kanyang mahika, sinubukan ni Elijah na hanapin ito gamit ang kanyang kapangyarihan, inilagay ang kanyang kamay sa lupa habang sinisiyasat ang buong paligid. Sa loob lamang ng ilang saglit ay natagpuan na niya si Samantha, at malapit sa pinagtaguan ay nakita ni Arthur ang kanyang basag na maskara, kaya't nagpa siyang dalhin ito.
Tahimik na pinagmamasdan ni Arthur kung paano binubuksan ni Elijah ang bakal na silungan kung saan naroon si Samantha. Inamin niyang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan na matuklasan ang mga bagay, at dahil dito ay napapaisip siya kung sino talaga ang batang ito. Ibinalita sa kanila ni Elijah na buhay pa si Samantha, ngunit may isang baging na nakapulupot pa rin sa kanyang binti. Bago pa man ito mahawakan ni Elijah, mabilis siyang pinigilan ni Arthur at ipinaliwanag na ang baging ay nagsisilbing panatag at panatilihing matatag ang kanyang binti. Matatag naman ang tibok ng puso nito at normal ang paghinga, kaya't sa tingin niya ay wala itong panganib na mamatay, ngunit sadyang napakalubhan ng kanyang mga natamong sugat. Nagpasya naman si Jasmine na siya ang magbubuhat sa katawan nito, at pagkatapos ay tinanong ni Elijah si Arthur tungkol sa core ng halimaw ng mga elderwood. Dahil sa lagay ng paligid, sinabi ni Arthur na imposible itong matagpuan sa gitna ng ganitong kaguluhan, at lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimulang gumalaw ang lupa at muling gumuho ang yungib. Wala silang ibang nagawa kundi tumakbo ng kasing bilis ng kanilang makakaya, at nang sa wakas ay marating nila ang labasan, isang dambuhalang kristal ang nakaharang sa daan, kaya akala ni Elijah ay gawa ito ni Lucas. Sinubukan niyang sirain ito gamit ang kanyang mahika, ngunit napakalaki at napakatibay nito kaya't ni hindi man lang ito nagalusan. Sa sandaling iyon, madali itong nawasak mismo ni Arthur, kaya't agad silang nakalabas mula sa kuta, ngunit hindi naging madali ang paglalakad dahil sa napakaraming halimaw na nakapaligid. Kinailangan nilang magtago mula sa mga dambuhalang bulate, kung hindi ay tiyak na sila ay mapapahamak. Ipinaliwanag ni Arthur na hindi sila makakalabas sa daanang ito, kaya kailangan nilang maghanap ng ibang daan. Habang sinusubukan nilang tumakas sa ibang landas, sa kasamaang palad ay napadpad sila sa tubig sa ilalim ng lupa, at muling nagsimulang yumanig ang paligid. Alam ni Arthur na masama ito, dahil kung may sapat na dami ng tubig sa ilalim na nagsisilbing buhay ng mga elderwood, nangangahulugang malayo pa ang katapusan ng kanilang problema. Mabilis na napuno ng tubig ang buong lugar, kaya't agad na sinabi ni Arthur sa kanila na sumisid sa ilalim ng tubig. Inutusan naman niya si Jasmine na kumapit ng mahigpit kay Samantha, huminga siya ng malalim at sumisid sa tubig kasama si Elijah hanggang sa matagpuan nila si Jasmine. Gumamit ito ng mahika upang lumikha ng isang bula upang makahinga silang lahat, ngunit lalong lumiliit ang bula habang dinadala sila ng agos palayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ni Arthur ang ibang lugar. Natuwa siyang makitang ligtas ang lahat, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang napagtanto nilang napapaligiran sila ng napakaraming halimaw. Sabay-sabay na lumabas mula sa lupa ang ilang dambuhalang bulate, kaya't agad silang lumaban at pinaslang ang marami rito. Sa biglaang pagkakataon, isang dambuhalang bulate ang tumalon mula sa likuran ni Elijah. Mabilis itong pinatay ni Arthur gamit ang kanyang espada, ngunit nauubos na ang kanyang lakas, kaya alam niyang tama si Elijah. Habang nakikipaglaban si Jasmine sa isang dambuhalang bulate, biglang may isa pang lumabas mula sa lupa at tinamaan ito sa tagiliran. Labis na nag-alala si Arthur, ngunit bago pa man siya makatulong, sinubukan naman ng isa pang bulate na kainin si Elijah kaya agad niya itong pinatay gamit ang espada. Hindi na makasabay pa sina Elijah at Jasmine, kaya napilitan si Arthur na harapin ng mag-isa ang lahat ng dambuhalang bulate. Subalit pagod na talaga ang kanyang katawan, at napapaisip siya kung nabigo na naman ba siyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban gamit ang natitira niyang lakas, ngunit nagsisimula na siyang maniwala na sa buhay na ito ay mamamatay din siyang nag-iisa. Nang bumagsak ang kanyang katawan, humingi siya ng paumanhin sa lahat, buong akala niya ay ito na ang katapusan. Ngunit sa sandaling iyon, isang dambuhalang itim na dragon ang biglang pumasok sa kuta at pinaslang ang mga bulate na nakaharang sa daan, pagkatapos ay dinilaan nito ang mukha ni Arthur. Nakilala niyang si Sylvie iyon, bagamat inamin niyang lumaki na ito ng husto. Unti-unting nakabawi ng malay sina Jasmine at Elijah, at namutla naman ng husto si Elijah nang makakita ng totoong dragon sa loob ng kuta. Hindi siya makapaniwala at tumawa na sinabing imposible ito, ngunit nilinaw ni Arthur na tunay ngang dragon iyon, at ito rin ay ang kanyang kasamang si Sylvie. Hindi nakapagpigil si Elijah at napasigaw, at ayon sa kanya, daan-daang taon nang ipinapalagay na wala na at naubos na ang mga dragon. Sinabi naman ni Arthur na iyan mismo ang dahilan kaya kailangan niyang itago ito sa iba, habang magiliw na binati ni Jasmine si Sylvie, at tinanong kung ilang core ng halimaw ang kinain nito mula noong huli silang nagkita. Tila sumagot lamang si Sylvie sa pamamagitan ng pagdila rin sa kanyang mukha, kaya't pinagsabihan ito ni Arthur at sinabing itigil na iyon.
Noon pa man ay nahihirapan ng intindihin ni Elijah ang lahat, lalo na nang malaman niyang si Arthur ay isang 11 taong gulang na batang may kontrol sa 4 na pangunahing elemento, pati na rin sa 2 pang uri ng mahika, at mayroon pa itong kasamang dragon. Alam niyang nasa ibang antas na talaga si Arthur, ngunit nang inalok nito ang kanyang kamay upang umalis na sila, napagtanto niyang nananatili pa rin itong katulad ng dati. Umakyat silang lahat sa likuran ni Sylvie upang lisanin ang lugar. Ang mga halimaw sa kuta ay tila nagbibigay daan pa nga at nagtatago sa tuwing nakikita ang isang tunay na dragon. Sa ilang saglit lamang, nakalabas na silang lahat mula sa kuta. Hiniling ni Arthur kay Sylvie na ibaba na sila sa gubat, dahil tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan kapag may nakakita ng isang dragon. Habang hinawakan ni Arthur ang ulo ni Sylvie, sa wakas ay nagising na rin si Samantha at sinabing mas kahanga-hanga at mas magaling ito kapag wala ang maskara. Nagulat si Arthur na nagising ito agad, at agad niyang sinabing huwag muna itong magsalita upang makatipid ito ng lakas. Bago pa man siya makaalis, tinawag siya ni Samantha at ipinakita ang bagay na matagal na niyang hawak, ang core ng halimaw mula sa mga elderwood. Ipinaliwanag niyang aksidente lang niya itong nakita at itinago hanggang ngayon, bagaman inamin pa rin ni Arthur na kahanga-hanga ang ginawa nito. Sinabi niyang kapag maayos na ang lahat, paghahatian nila ang nakamit nila, ngunit agad na tumutol si Samantha at sinabing wala siyang kailangan, at nararapat lamang na kay Arthur mapunta ang lahat. Sinabi rin ni Elijah na sumasang-ayon siya kay Samantha, ngunit nag-alinlangan pa rin si Arthur, at tinanong niya kung alam ba nito kung gaano kalaki ang halaga ng bagay na ito. Ipinaalala naman sa kanya ni Samantha na nabubuhay siya ngayon dahil sa kanya, kaya natural lamang at makatarungang tanggapin niya ito bilang gantimpala. Matapos ang mahabang pagpapasya, napagdesisyonan ni Arthur na tanggapin ang core at nagpasalamat silang lahat sa isa't isa. Umalis muna sandali sina Jasmine at Elijah upang maghanap ng maiinom na tubig, at nagpasya naman si Sylvie na matulog muna. Samantala, mabilis na sumulat si Arthur ng liham upang ipaalam sa kanyang mga magulang na ligtas siya. Ginamit niya ang mahikang balumbon na regalo sa kanya noong kaarawan niya, kaya't pagkatapos pa lamang niyang isulat ay agad na nakarating na ang mensahe sa kanila. Nang matapos na iyon, tinanong niya si Sylvie kung lumaki ba ito ng husto dahil sa panghuhuli nito ng mga halimaw at pagkain ng kanilang mga core. Masiglang sumagot si Sylvie na marami siyang nahuli at labis siyang nasiyahan dito. Tinanong lang siya ni Arthur kung kaya ba nitong bumalik sa dati niyang anyo, sapagkat magiging problema kung dadalhin niya ito sa bayan ng ganyan kalaki. Walang sinabi si Sylvie, ngunit ngumiti ito at agad na bumalik sa maliit na anyo, na nagpadali ng husto sa lahat. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay natagpuan sila ng pangkat na tagapagligtas mula sa samahan, at inalagaan nila agad si Samantha dahil siya ang pinakamalubhaang kalagayan. Isinuot muli ni Arthur ang kanyang basag na maskara upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, habang inaalagaan naman ng ibang kasapi ng pangkat si Elijah. Samantala, natanggap na rin agad ng mga magulang ni Arthur ang kanyang mensahe, kung saan sinabi niyang ligtas silang dalawa ni Jasmine kaya huwag silang mag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Alice, bagamat may halong pangamba pa rin dahil hindi niya alam ang buong pangyayari. Pinapakalma naman siya ni Reynolds at sinabing hindi magtatagal ay makakauwi na rin si Arthur. Maya-maya, habang sinusuri ng pinuno ng samahan ang mga dokumento sa kanyang tanggapan, ibinalita ng kanyang kalihim na may dumating na bisita. Sa kabilang dako, nakatuon naman ang lahat sa pagpapagaling matapos ang nangyari. Masigla na at maayos na ang kalagayan ni Arthur at Elijah, habang patuloy pa rin sa paggamot si Samantha. Ginugugol lang ni Arthur ang oras sa paglalaro kay Sylvie sa kanyang silid, ngunit nang may marinig na katok, agad niyang isinuot muli ang kanyang basag na maskara. Pumasok ang pinuno ng samahan at tinanong ang kanyang kalagayan, at buong kumpiyansang sumagot si Arthur na handa na siyang umalis anumang oras na payagan na siya. Inamin din niyang pakiramdam niya ay may utang siyang paumanhin dahil sa mga nangyari, ngunit agad itong kinalimutan ng pinuno. Sinabi niyang nakagagalak na nabayaran naman ng samahan ng mga manlalakbay ang ilan sa mga utang na loob nila sa pamilyang Twinhorn. Pagkatapos nito, tinanong siya nito kung alam ba niyang isinagawa ang pagsalakay sa kuta ng walang pahintulot mula sa samahan. Bago pa man makasagot si Arthur, ibinalita rin sa kanya na may inihain na reklamo laban sa kanilang pangkat, isinisisi sa kanila ang naging masamang kinalabasan ng pangyayari. Dahil dito, magkakaroon ng pagdinig ang konseho ng samahan upang pag-usapan ang kanilang kaso, at ang naghain ng reklamo ay si Lucas Wikes.